Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 661 hanggang Kabanata 670. Kabanata 661. Dahil ang hari ng mga lobo ay may ilang daang libong mas mababang mga lobo, hindi masyadong mahirap hanapin ang lokasyon ng kawan. Ibinigay niyang Manly ang impormasyon kay Hansen sa loob ng ilang araw. Madaling makita ang kawan ng mga lobo, ngunit ang pangangaso sa Alpha sa gitna ng ilang daang libong iba pang mga lobo ay magiging isang gawain na nangangailangan ng tamang lakas. Ito nga pala ay isang regalo na inihanda ng Diyos para sa akin. Tiningnan ni Hansen ang pananaliksik niyang Manly at agad na nagayos upang umalis. Hindi niya sinama si Wang Yuhang dahil natatakot siyang may mangyaring masama kung nandoon ang lalaki. Ang mga alpha o hari ng malalaking kawan ng mga nilalang ay palaging mas malaki kaysa sa kanilang mas mababang mga katapat, ngunit tungkol sa mga sobrang nilalang, lubos itong nakasalalay sa kanilang katawan. Ang kanilang mga kapangyarihan ay magiging mas mahina, ngunit magiging mas matalino sila. Para kay Hansen, ito ang perpektong pagkakataon. Ang pilak na Zoro ay sasama, kaya sapat na iyon upang mapanatili ang mga lobo sa bay habang kinukuha niya ang hari ng mag-isa. Masayang tumakbo si Hansen sa mga patlang sa hilaga. Bago siya pumasok sa labanan, nais niyang subukan muna ang kapangyarihan ng Flaming Rex Spike. Ang kawan ng mga lobo ay napakalaki. Matapos magtanong-tanong, alam na ni Hansen kung saan ito kasalukuyang pupunta. Dumiretso siya doon, nais niyang makarating sa hari bago pa makarating sina Lu Wei at ang kanyang mga tao. Nagmamadali si Hansen patungo doon, tumatakbo sa buong araw at kasunod na gabi. Sa wakas, nakarating siya. Para silang ordinaryong kulay abong mga lobo, ngunit ang kanilang bilang ang nagpapakita ng kanilang nakakatakot na presensya. Upang maiwasan ang pagtakas ng hari ng mga lobo, tumakbo si Hansen ng diretso sa gitna ng kawan na hawak ang pilak na Zoro. Tulad ng inaasahan, naghiwalay ang mga lobo sa daan at bumuo ng landas para kay Hansen. Walang naglakas loob na lumapit. Naglakad si Hansen ng 100 milya at sa wakas ay natagpuan ang hari ng mga lobo sa tuktok ng isang maliit na burol. Hindi ito mukhang partikular na kapansin-pansin, at wala itong kapansin-pansing mga katangian. Mukhang halos isang ordinaryong kulay abong lobo, maliban sa medyo mas malaki at may asul na marka na nakasulat sa noo nito. Wala ring tila anumang mga katangian ng elemento sa balat nito. Nang makita ito ni Hansen, nakahiga ito sa isang damuhan sa tuktok ng burol. Kinukurap nito ang mga mata sa hamon na dumating para dito. Hindi nakakagulat na nais ni Lu Wei na patayin ang bagay na ito, mukhang masyadong madali. Tinawag ni Hansen ang kanyang Flaming Rex Spike, isang 2 metrong mahabang sandata na parang sibat na hawak niya gamit ang isang kamay. Ang mga apoy na nagliliyab sa buong ito ay nagparamdam na nakakatakot. Ngunit bago pa makalapit si Hansen sa hari ng mga lobo, tumayo ito at umungal sa langit. Ang aking maliit na kulay abong bagay, tumahimik ka. Walang ibang lobo ang darating at magliligtas sa iyo, gaano man kalakas ang iyong ungol. Tiningnan ni Hansen ang hari ng mga lobo na umuungal at tumawa. Sa susunod na segundo, ang ngiti ni Hansen ay nagyelo sa lugar. Isang koro ng mga ungol ang sumali, nagmumula sa lahat ng panig niya. Nakita niya ang mga anino ng ibang mga lobo na papalapit mula sa bawat direksyon. At ang silaw ng kanilang gutom na mga mata ay maingat na pinagmamasdan siya. Imposible! Paano hindi natatakot ang mga kulay abong lobo na ito sa presensya ng pilak na Zoro? Nagulat si Hansen. Mayroong ilang daang libong mga lobo na umuungol sa kanya ngayon. Mayroong hindi mabilang na mga mutant class na lobo at maraming mga sacred blood class na lobo. Kahit na tumayo si Hansen doon, handa na silang patayin, masyadong marami sila at mauubusan siya ng lakas at magiging masyadong pagod upang magpatuloy bago niya sila mapatay lahat. Ngunit mabilis na naunawaan ni Hansen, habang tinitingnan niya ang asul na simbolo sa noo ng hari ng mga lobo. Ang mga mata ng ibang mga lobo ay nagsisimulang magkaroon ng nakakatakot na kulay asul, at maging ang kanilang balahibo ay nagsisimulang magkaroon ng kulay. Galit, kalupitan, karahasan. Ang mga salitang ito ay angkop upang ilarawan ang bawat lobo na umuungol sa direksyon ni Hansen. Tahimik pa ring nakatayo ang hari ng mga lobo sa burol habang nakatingin ito kay Hansen. Sa paligid nito, 100 sacred blood na kulay abong mga lobo ang bumuo ng isang bilog. Si Hansen, nang hindi nag-aatubili, tinawag ang kanyang mga pakpak at sinubukang tumakas.
Maaari niyang patayin ang mga sacred blood na nilalang, ngunit ang kanyang fitness ay medyo mas mahusay lamang na nangangahulugang maaari nilang saktan siya. Bukod dito, dahil sa nakakapangilabot na bilang ng mga lobo na naroon upang suportahan ang hari ng mga lobo, kahit na ang Reyna at ang Little Uncle ay hindi magiging sapat na tulong at ang pagkakataon ng tagumpay ay magiging manipis pa rin. Habang lumilipad si Hansen sa kalangitan, nagsimulang umungal din pataas ang hari ng mga lobo. Ang asul na ilaw sa noo nito ay mas nagniningning tulad ng isang parola. Ang kulay abong katawan nito ay nagsimulang magningning ng asul din. Huaul! Lahat ng mga lobo ay nagsimulang tumalon ng mataas hanggat kaya nila sinusubukang mahuli ang nanghihimasok. Ang mga ordinaryong lobo na ito, bagaman wala silang pakpak, ay maaari pa ring lumipad sa hangin. Ang kawan ng mga lobo ay parang isang tsunami, umuungol habang nagsusurf sila sa hangin sa paghabol sa kanilang biktima. Muli, nagulat si Hansen na pagtanto na minamaliit niya ang hari ng mga lobo. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang hari ng isang kawan at isang sobrang nilalang. Paano niya inaasahan na magiging simple ang mga bagay? Naunawaan na ngayon ni Hansen na ang isang sobrang nilalang na nangunguna sa isang kawan ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa isang sobrang nilalang na naglalakad ng mag-isa. Sa ilang mga paraan, mas nakakatakot pa sila. Noong nakaraan, pinanood ni Hansen si Lu Wei na nag-utos sa isang hukbo ng mga sundalo na salakayin ang isang umaatake at ngayon, ang lobo ay nag-uutos sa isang hukbo na salakayin siya. Si Hansen ay nag-uuswing ng Flaming Red Spike ng may malaking lakas, ngunit wala sa mga lobo ang natakot dito. Ang bawat isa sa kanila ay nagliliwanag ng asul, ang kanilang mga mata ay isang malalim na asul habang tumatalon sila patungo kay Hansen. Ang Flaming Red Spike ay nagwalas at nagpadala ng isang malaking karamihan ng mga lobo na lumilipad palayo tulad ng mga bituin na nagliliwanag ng apoy. Ang kanilang mga katawan ay nasunog ng itim sa loob ng ilang segundo. Ang ilan ay nagawang tumayo at ipagpatuloy ang kanilang paghabol, hindi nagmamalasakit sa mga apoy na patuloy na sumisira sa kanilang mga katawan. Patayin! 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 Patuloy na inuuswing ni Hansen ang kanyang Flaming Red Spike sa isang pagtatangka na makatakas habang nagkukumpulan sila sa ilalim niya. Habang naglalakad siya, pinatay niya ang hindi mabilang na mga lobo. Mas marami at mas marami ang pinatay niya, ngunit walang katapusan ang kawan ng mga lobo. Sa kabutihang palad, nagsanay si Hansen ng Long Live at Jade Sun Force, na patuloy na nagbibigay sa kanya ng enerhiya upang mapanatili ang kanyang matinding pagtatangka na makatakas. Mahigit sa 100 milya ang kanyang nilakad, nag-iiwan ng isang landas ng duguan, talunan, at sunog na bangkay ng mga lobo sa kanyang paggising. Ngunit gayunpaman, hindi sila nagbigay. Napansin ni Hansen na karamihan sa mga lobo na pinatay niya ay mga ordinaryong lobo lamang, ngunit wala nang ibang magagawa. Ang mga kulay abong lobo ay parang mga bihasang sundalo. Gumagamit sila ng isang porma sayon upang palibutan si Hansen, at ang kanilang katumpakan at kooperatibong pagkakaisa ay nagpawalang bisa sa kanya na makatakas sa mga mas mataas na uri ng mga lobo. Ang pilak na Zoro ay nakahiga sa balikat ni Hansen sa buong oras, hindi gumagalaw. Malamig itong tumingin pabalik sa direksyon ng hari ng mga lobo, na para bang may isang bagay na nag-alerto dito. Hindi sila hinabol ng hari ng mga lobo, o hindi bababasa, hindi nakita ni Hansen ang anino ng hari ng mga lobo. Wala siyang ideya kung ano ang mali sa ibang mga lobo, gayunpaman. Para bang wala silang takot sa kamatayan at perpektong nakakareact sa lahat ng galaw ni Hansen. Nagpatuloy siya ng 300 milya. Naisip ni Hansen na malulunod siya sa mga alon ng mga kulay abong lobo nang sa wakas ay nagsimulang manipis ang kawan, at sa huli ay umatras. Habang iniisip ni Hansen na maaari siyang makatanggap ng kaunting pahinga at pagbawi, narinig niya ang isang tunog mula sa hindi kalayuan. Sa kabila ng mga patlang sa ibang direksyon, isang kawan ng mga kabayo ang tumakbo patungo sa kanya tulad ng mga alon ng dagat. Sa itaas ng lahat, isang gwapo na hari ng mga kabayo ang nag-utos sa kalangitan, ibinababa ang kanyang anghel na mga pakpak habang sinusuri ang mga lupain sa paligid nito. Kabanata 662. Aba! Nakaligtas ako sa teritoryo ng mga lobo para lang mapunta sa kaharian ng mga kabayo. Malungkot si Hansen habang pinapanood niya ang mga may pakpak na kabayo ang mga Pegasay na papalapit. Gusto niyang sampelan ng sarili, iniisip, bakit ba ako napunta rito? Dapat lang na hinanap ko ang mga nag-iisang sobrang nilalang. Ang pagtatangkang samantalahin ng iba ay magpapatay sa akin, mamantong hininga si Hansen. Sa kabutihang palad, tila may isang walang taong lupa sa pagitan ng kawan ng mga lobo at ng mga lumilipad na Pegasay. Hindi sila lumapit sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magpahinga ng sandali.
Hindi naglakas loob na lumipad si Hansen sa kalangitan. Walang pakinabang doon dahil ang mga Pegasi ay mga nilalang na lumilipad. Lumapit siya sa damo at tumingin-tingin sa paligid. Walang kapansin-pansin sa lugar na iyon dahil ito ay isang damuhan lamang. Sa loob ng ilang milya sa paligid, walang bakas ng mga Pegasi o lobo. Matapos tingnan ng mabuti ni Hansen, ang damo ay mas maikli kaysa sa ibang lugar. Ang ilan sa mga damo ay may kulay dilaw. Ito ay ibang-iba sa sariwa, mahaba, berdeng damo na nasa mga patlang sa kaliwa at kanan ng kanyang kinatatayuan ngayon. Bukod doon, walang espesyal. Wala ngang lawa o lawa, isang damuhan lang. Tinitigan siya ng mga lobo at kabayo ngunit pinanatili ang kanilang distansya. Hindi sila umaalis, kaya nagpa siya si Hansen na manatili habang ligtas siya. Hindi niya naisip na maaabala ang mga lobo o kabayo sa panunood sa kanya ng matagal. Ngunit mabilis na napagtanto ni Hansen na may mali. Ang mga kabayo at lobo ay talagang nanatili doon, nagpapalitan sa kanilang sariling mga grupo upang bantayan si Hansen. Sa kabutihang palad, nagdala si Hansen ng maraming mga probisyon, kabilang ang mga nutrient solution. Maaari siyang manatili sa patlang na ito sa loob ng 2 buwan kung kinakailangan. Ngunit kahit na manatili siya kung nasaan siya sa susunod na 2 buwan, ano ang punto? Ayaw umalis ng mga lobo at kabayo. Lumipas ang 2 linggo at nanatili pa rin sila sa labas ng patlang na pinapanood si Hansen, hindi pinapayagan siyang umalis. Pilak na Zoro, kailangan mong gumawa ng isang bagay at tulungan akong makahanap ng paraan palabas sa gulo na ito. Hindi ka maghihintay hanggang sa mamatay ako bago ka tumakas, di ba? Inilagay ni Hansen ang pilak na Zoro sa harap ng kanyang mukha at sinabi, hindi ito tama. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang Zoro at isang lobo, di ba? Hindi ka ba makakapunta at makausap ang hari ng mga lobo para sa akin, at sabihin sa kanya na lahat ito ay isang malaking pagkakamali? Ibinaba siya ni Hansen at humiga ang pilak na Zoro sa lupa, kumukurap kay Hansen. Pakiramdam ni Hansen na mas mabuti pang makipag-usap sa isang bato. Kaya umikot siya sa buong patlang ng maraming beses, sinusuri kung anong mga opsyon ang mayroon para makatakas, ngunit hindi siya nakadiscover ng anumang magagamit. Kung ang pagtakas ay hindi gagana, kung gayon ay ganon na lang. Kailangan kong lumaban para makalabas. Tiyak na hindi ako makakaalis sa panig ng mga Pegasi dahil ang kanilang bilang ay tila mas malaki kaysa sa mga lobo. Maaari rin silang lumipad. Tiyak na iyon ang mas mapanganib na paraan. Pagkatapos ay tumingin si Hansen sa panig ng mga lobo. Pinagmasdan niya ang hangin na dumadaan sa damo na nagpapakita ng kulay abong likod ng mga nakatagong lobo. Alam ng langit kung gaano karami ang nagkukubli sa mataas na damo, naghihintay kay Hansen. Pinapanood lang ni Hansen ang kanilang mga galaw, naghihintay ng tamang sandali upang maghiwa sa mga kawin at gumawa ng isang mapanganib na pagtakas. Mas maganda kung makonfirm niya ang lokasyon ng hari ng mga lobo, kaya't may pagkakataon siyang bumaril dito. Ngunit sayang, hindi niya ito makita at ang ganitong galaw ay hindi pa magagawa sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Hansen ang mga kabayo sa isang estado ng banayad na kaguluhan. Sa grupo ng mga kabayo, lumitaw ang isang pulang kabayo. Naghiwalay sila at bumuo ng isang landas para dito, hindi naglakas loob na hawakan ito. Anak ba ito ng isang sobrang nilalang? Tiningnan ni Hansen at nagulat. Ang pulang kabayo ay tila hindi pa ipinanganak ng matagal. Mukhang medyo mausisa, at maging ang mga sacred blood class na Pegasi ay umiiwas sa paglapit nito. Kung kinidnap ko ang pulang kabayo, magagamit ko ba ito para makatakas sa karamihan ng mga kabayo? Ipinanganak ng puso ni Hansen ang masamang pag-iisip na ito, iniisip kung maaari niyang ilagay ang kutsilyo sa leeg ng pulang kabayo at makipag-ayos sa hari ng mga kabayo. Ngunit mabilis na tinanggihan ni Hansen ang ideya. Ang mga nilalang ay hindi mga tao, at kung nakita nilang binantayan ni Hansen ang pulang kabayo, malamang napipiliin nilang patayin si Hansen kaysa makipag-ayos. Kahit na maliit ang pulang kabayo, ito ay isang sobrang nilalang. Hindi lubos na sigurado si Hansen na kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Mukhang mausisa ang pulang kabayo sa lahat ng bagay. Binuksan nito ng malapad ang mga mata at tumingin kay Hansen at sa pilak na Zoro nang may malaking interes. Sinubukan ng pulang kabayo na pumasok sa patlang ni Hansen sa maraming pagkakataon, ngunit sa bawat pagkakataon, pinipigilan ito ng hari ng mga kabayo at ipinabalik ito. Bago makuha ang pulang kabayo, tumingin ito pabalik at halos tila nagagalit. Sayang. Kung ang pulang kabayo ay pumunta rito sa sarili nitong kagustuhan, marahil ay maaari ko talagang kidnapin ito. Naisip ni Hansen, na dismaya. Nang gabing iyon, humiga si Hansen sa damo na pinagmamasdan ng kalangitan sa gabi. Binilang niya ang mga bituin na kumikinang sa itaas.
Medyo nakakabagot, kaya tinawag niya ang anghel at si Prinsesa Yinyang upang makipag-usap. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng ingay mula sa karamihan ng kabayo. Tumingin doon, nakita ni Hansen ang pulang kabayo na palihim na naglalakad, nakatingin ang mga mata nito sa kanya. Natuwa si Hansen nang makita niya ito, ngunit nagdulot ito ng kaguluhan sa karamihan ng kabayo. Paulit-ulit silang nag-iingay, na para bang sinusubukan nilang kumbansihin ang pulang kabayo na bumalik sa kanila. Ngunit gaano man kalakas ang ingay na kanilang ginagawa, hindi sila naglakas loob na pumasok sa lugar tulad ng ginawa ng pulang kabayo. Gayunpaman, wala ang hari ng mga kabayo, at hindi alam ni Hansen kung bakit. Hindi pinansin ng pulang kabayo ang mga kapatid nito at patuloy na lumapit kay Hansen. Tumingin ito sa kaliwa at kanan hanggang sa mga 20 metro ang layo. Pagkatapos, tumayo ito kung nasaan ito at pinanood lang si Hansen at ang kanyang mga kasama. Halika rito, maliit na bata. Halika rito. Ang mukha ni Hansen ay nakoronahan ng isang kakaibang ngiti. Iniunat niya ang 2 braso sa pulang kabayo na para bang tumatawag siya ng isang sanggol na gumapang patungo sa kanya. Ngunit umatras ng ilang hakbang ang pulang kabayo at ang mga mata nito ay mukhang alerto. Hindi ito nagtitiwala kay Hansen. Napansin ni Hansen na ang kanyang pag-uugali ay tulad ng anumang matandang, nakakatakot na tiyuhin na nais na kidnapin ang isang bata. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang nakangiting mukha at inilagay ang kanyang mukha ng kawalang kasalanan na para bang nagpapalit siya ng maskara. Habang ginagawa niya iyon, naisip niya kung paano niya maaakit ang pulang kabayo patungo sa kanya. Naghagi si Hansen ng ilang jerky sa lupa at hiniling sa kabayo na kainin ito, ngunit hindi ito pinansin. Ang mga kabayo ba ay kumakain lang ng damo? Masama ang loob ni Hansen. Tumingin siya sa kanyang mga bulsa at wala siyang magagamit upang maakit ang pulang kabayo kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang pulang kabayo, pagkaraan ng ilang sandali, tila nabawasan ang takot nito. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad ito ng mas malapit kay Hansen. Ang karamihan ng mga kabayo ay nasa isang kaguluhan dahil hindi mabilang na mga kabayo ang nakapalibot sa lugar, umiiyak ng paulit-ulit. Para bang nagmamakaawa sila na bumalik ang pulang kabayo at hindi ito saktan ni Hansen. Biglang naisip ni Hansen na may mali. Kung ang mga lobo at kabayo ay nag-iiwasan sa isa't isa, marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi sila lumapit. Ngunit ngayon na nasa loob na ang pulang kabayo, bakit hindi lumapit ang ibang mga kabayo? Kabanata 663. Nag-aalangan ng pulang kabayo na lumapit noong una, pero matapos itong umikot-ikot sa kanila ng ilang sandali, napagtanto nitong wala namang panganib. Nang mapagtanto nito iyon, masaya itong nanatili sa piling ni Hansen. Kahit gustong-gusto pa rin ni Hansen na kidnapin ang pulang kabayo, hindi niya minadali ang mga bagay hanggang sa matiyak niyang komportable na ito. Pinanood niya itong maglakad-lakad at kumaway paminsan-minsan, nagmumukhang kaibigan hanggat maaari. Nang tuluyang mawala ang takot nito, lumapit ito kay Hansen at inamoy siya. Nag-aalinlangan si Hansen sa puntong ito. Hindi niya alam kung dapat na niyang kunin ang kabayo o hindi. Ito ang pinakamagandang pagkakataon niya, pero hindi siya sigurado kung ang pagkuha ng isang sobrang nilalang, gaano man kaliit ang edad nito, ay isang matalinong gawin. Bukod pa rito, tila medyo nag-aalala ang pulang kabayo. Ang mga kabayo sa paligid ng maliit na santuwaryo ni Hansen ay patuloy pa ring nagwawala, nag-iingay ng may kabaliwan. Kung ang mga mata ay nakakapatay, si Hansen ay magiging mga piraso na lang. Pero ang pilak na Zorro ay mukhang medyo nagagalit. Tumalon ito sa kondom ni Hansen, kinagat ang mga ngipin nito, at umungal. Nabigla ang pulang kabayo dito, na ikinagalit ni Hansen. Natatakot siyang takutin ng pilak na Zorro ang pulang kabayo, kaya ibinaba niya ito sa lupa. Pero nagulat lang ang pulang kabayo. Matapos itong maglakad ng ilang hakbang, tiningnan nito ang pilak na Zorro na patuloy na umuungal at tumitig pabalik dito ng may puot. Kakaiba, tila mas masaya ito ngayon. Lumapit ang pulang kabayo kay Hansen at inilibing ang ulo nito sa dibdib ni Hansen at hinimas ito. Talagang nagalit ang pilak na Zorro. Kung hindi siya pinigilan ni Hansen ngayon, ang pulang kabayo ay literal magkakaroon ng isang malaking gulat. Iniunat ni Hansen ang kamay niya upang himasin ang balahibo ng pulang kabayo. Nanatili ang kabayo kung nasaan ito, pinapayagan si Hansen na hawakan ito hanggat gusto niya. Mukhang nasisiyahan ito sa mga haplos. Pero nang hawakan ito ni Hansen, mas lalong nagalit ang mga Pegasay na patuloy na nagmamasid. Nagsimulang ilapat ang kanilang mga pakpak, lumilipad sa kalangitan, umiikot sa patlang. Napakarami nila, natakpan nila ang sikat ng araw, at patuloy silang nag-iingay ng may galit. Mukhang babagsak sila anumang sandali at dudurugin si Hansen pero hindi nila ginawa.
Mabuting bata, halika rito, yakapin kita. Iniunat ni Hansen ang mga kamay niya upang yakapin ang kabayo na hindi nito tinanggihan. Sa katunayan, tila mas masaya pa ito. Kahit na komportable ang itsura nito, nag-aalinlangan pa rin si Hansen. Tiyak na ito ang pinakamagandang pagkakataon para kidnapin ito ni Hansen, pero hindi niya alam kung hahayaan siyang makalaya ang hari ng mga Pegasay na may bihag. Kung hindi nila ito papansinin at sinimulan pa rin siyang atakihin, tapos na siya. Sa huli, hindi niya ginawa iyon. Hinayaan niyang umalis ang kabayo, at ito ay nagpahinga malapit sa kanya. Mukhang napaka-inosente nito. Pero alam ni Hansen na ang pag-uugali nito ay hindi malamang na manatili sa paglipas ng panahon. Kapag lumaki na ito, malamang na magiging katulad na rin ito ng mga marahas na Pegasay sa itaas. Habang pinag-iisipan pa ni Hansen ang ideya ng medyo matagal, biglang tumalon ang puso niya dahil sa takot. Naisip niyang magagalit ang pulang kabayo. Umatras siya ng isang hakbang at tiningnan ito, pero ang pulang kabayo ay patuloy pa ring nagiging cute. Sa susunod na segundo, ang mga galame na parang baging ay tumagos sa lupa at lumipat patungo kay Hansen. Napakabilis ng mga galame, pero tila karamihan sa kanila ay papunta sa pulang kabayo. Nag-react si Hansen at tumalon sa kalangitan. Hindi gaanong maswerte ang pulang kabayo. Gaano man ito kalakas, hindi pa ito ipinanganak ng matagal at kulang ito ng karanasan sa mundo. Ang napakaraming galame ay mahigpit na nakahawak dito. Pagkatapos, ang patlang ng damo ay nahati sa dalawa na nagbubunyag ng isang malaking bangin. Ang mga galame na nakabalot sa kabayo ay nagsimulang hilahin ito patungo sa hukay. Nagsimulang yumangay ang kabayo gamit ang mas magaan, mas batang tono nito. Ang katawan nito ay nagniningning ng pula tulad ng ruby na ilaw ng isang sirena ng pulis. Ang pulang ilaw ay tumagos sa mga galame na parang baging, na pagkatapos ay nahulog sa lupa na naglalabas ng berdeng dugo. Pero mas marami at mas maraming galame ang lumitaw, ginagawa ang kanilang makakaya upang mabulunan ang kabayo at hilahin ito patungo sa butas. Tiningnan ni Hansen ang hukay at nakita lang ang pula doon. Matutulis na ngipin, nakahanay tulad ng mga cogwheel, ay nakapalibot sa buong lugar. Hindi maunawaan ni Hansen kung anong uri ng nakakapangilabot na nilalang ang nagkukubli sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi nakakagulat kung bakit hindi naglakas loob na lumapit sa akin ang mga lobo o ang mga Pegasay dahil sa isang nakakatakot na nilalang na nakahiga dito. Nakita ni Hansen na ang pulang kabayo ay ilang sandali na lang ay mahayla na sa gutom, nakalantad na bibig. Kumunat ang noo niya at tinawag ang kanyang flaming red spike at nagsimulang icewing ito. Ang mga apoy ay nagliliyab ng maliwanag habang ang mabigat na sandata ay winawasak ang anumang galame na nahawakan nito, mabilis na sinusunog ang mga ito sa uling. Ang mga sirang galame ay nahulog sa lupa na nasusunog. Ilang sandali lang, ang pulang kabayo ay nakalaya sa pagkakahawak ng halimaw. Hindi pa nabubuo ang kakayahan ng kabayo na lumipad. Dahil nakapatong pa rin ito sa lupa, mukhang mahuhuli itong muli ng mga bagong tumubo na galame. Kaya kinuha ni Hansen ang pulang kabayo at lumipad sa kalangitan. Ang nilalang na nakahiga sa ilalim ng lupa ay napakakaiba. Hindi sigurado si Hansen kung bakit tila nagpakita ito ng napakalaking interes sa pulang kabayo. Si Hansen at ang pilak na Zorro ay halos hindi pinansin. Tila nakatuon lang ang halimaw sa ilalim ng lupa sa kabayo. Si Hansen, nakarga ang kabayo, ay nagsimulang lumipad palayo. Ang hindi kilalang halimaw ay naglabas ng isang nakakatakot na dagandong na nagpanginig sa lupa. Ang mga galame ay sumabog mula sa lupa, itinaas ang buong patlang ng damo kasama nito. Para bang nanunood ng isang nilalang na lumalabas mula sa pinakamababang hukay ng impyerno. Ito ay isang higanting bulate na mukhang isang centipede. Bahagi lang ng katawan nito ang nakalantad, pero hindi na mailarawan ang laki nito. Tulad ng isang tren, ito ay lumalabas mula sa isang tunnel na ilang dosenang metro sa hangin. Ang buong likod nito ay may buhok at ang mga galame ay nakatutok kay Hansen at sa pulang kabayo. Masyadong mabilis ang pagdating nila, mas mabilis kaysa sa mga ligaw na pakpak ng sacred blood ni Hansen. Bukod pa rito, ang buhok sa likod nito ay naging mga galame din, at determinado silang pigilan ang pag-alis ng kanilang biktima. Pinawalan ni Hansen ang kapangyarihan ng kanyang flaming red spike at pinutol ang napakaraming galame ng halimaw gamit ang isang galit na paghampas. Pagkatapos ay nagliyab ang mga apoy sa kalangitan. Gamit ang arrow, lumipad si Hansen sa hangin at umiwas sa pag-atake ng halimaw. Nasa kalangitan din ang mga Pegasay. Nagmamadali silang bumaba, lahat sila ay umiingay ng may galit. Mukhang napakasigasig nilang protektahan ang kanilang amo. Nang walang takot, nagmamadali silang bumaba patungo sa halimaw na dati nang nagkukubli sa ilalim ng lupa.
Tila nagre-regenerate ang buhok ng halimaw. Matapos itong ahitin, nagsimulang tumubo muli ang mga galame. Marami sa mga Pegasi na sumugod sa labanan ay napunta sa mga galame. Marami sa mga may pakpak na kabayo ay napunit at itinapon na naglalabas ng dugo sa nasirang lupain. Ang katawan ng halimaw sa ilalim ng lupa ay napakalaki, hindi bababa sa 100 metro ang haba. Ang balat nito ay lila at itim, at hindi mabilang na maliliit na paa ang gumalaw sa ilalim nito, bawat isa ay may sariling galame. Itinaas ng halimaw ang nakakatakot na katawan nito habang ang mga galame ay gumalaw sa isang nakakatakot na sayaw. Isa-isa, ang mga Pegasi ay napunit-punit habang hinahabol nito ang pulang kabayo na nasa bisig pa rin ni Hansen. Bakit ba ang halimaw na ito ay determinado na habulin ang pulang kabayo? Dapat may espesyal na bagay dito, kung ganoon ang kaso. Nagulat si Hansen sa mga pangyayari. Ang pulang kabayo na balak niyang kidnapin, siya ang nagdala nito habang tumatakas gamit ang kasanayan na arrow. Habang naglalakad siya, ini-swing at ini-wave niya ang kanyang flaming Rex Spike, na sinunog ang lahat ng galame na lumapit sa suit. Isang mahabang sigaw ang narinig mula sa malayo, hudyat ng pagdating ng hari ng mga Pegasi. Nakatikip ito ng mga ulap, patunay ng galit na dala nito. Kabanata 664. Nagsimulang kumalat ang mga ulap ng hari ng mga Pegasi, bumabagsak sa napakalaking nilalang sa ibaba na parang mga bomba. Kumapit ang mga ito sa mga galame, pinipigilan ang mga ito na parang pandikit. Nahuli sa loob ng makapal, malapot na mga ulap, hindi makalaya ang halimaw sa mga galame nito. Nagpupumiglas at nagwawala ito ng mabaliw, pero walang nangyari. Pero masyadong malaki ang halimaw at napaklakas ng katawan nito. Matapos ang isang malakas na pagtulak, nagawa nitong punitin ang puting mga ulap at ipagpatuloy ang paghabol kay Hansen at sa pulang kabayo. Hindi na pinansin ng mga Pegasi at ng hari ng mga Pegasi si Hansen, at inilipat nila ang lahat ng kanilang atensyon sa halimaw. Sinalakay nila ang katawan nito, mga galame, at mga paa, kinakagat ang lahat ng kaya nilang kagatin ng may malaking lakas. Yungol. Isang nakakapanindig balahibong ungol ang umalingaw-ngaw sa damuhan. Sa napakabilis na bilis, isang kulay abong lobo ang sumugod patungo sa eksena ng labanan. Sa likod nito, sumunod ang kawin ng mga lobo na parang tsunami. Ang marka sa noo ng hari ng mga lobo ay nagniningning na parang parola na nagpapasulap sa ibang mga lobo na maging asul. Ang kanilang balahibo ay nagniningning ng asul na ilaw at ang kanilang mga mata ay parang mga sipiro. Para itong isang multo ng kawin ng mga lobo. Nagulat si Hansen. Akala niya isasalakayin ng kawin ng mga lobo ang mga Pegasi. Pero ang kawin ng mga lobo, na nababalutan ng asul na ilaw, ay tumalon sa gitna ng kaguluhan ng halimaw at mga Pegasi at nagsimulang punitin ang mga paa nito. Imbes na labanan ang mga Pegasi o magdulot ng gulo, tumulong sila sa mga Pegasi, tinutulungan silang makipaglaban. Tumingin ang hari ng mga lobo sa kalangitan at umungal muli. Ang asul na marka sa noo nito ay mas nagniningning kaysa sa nakita ni Hansen. Natakpan ng ilaw ang maraming Pegasi sa itaas, at tila pinalakas din ang kanilang mga kakayahan. Ang mga Pegasi ay mukhang mas malakas at mas mabilis, at mas agresibo silang lumaban. Iwinagayway ng hari ng mga Pegasi ang mga pakpak nito habang umiikot ang puting hangin sa paligid nito. Parang mga palaso, ang maikling daloy ng puting hangin ay umulan sa halimaw, pinipigilan ang mga galame at mga paa nito. Walang takot na sinalakay ng kawin ng mga lobo at mga Pegasi ang halimaw, na nagalit dito. Binuksan nito ang bibig nito at nilamon ang ilang kabayo at lobo. Pero walang silbi ito, dahil nagresulta lang ito sa mas marami pang mga kaalyado na pumalit sa kanilang pwesto. Natakpan ng mga lobo at mga Pegasi ang katawan ng halimaw, na pumihil sa paggalaw nito. Dahil sa paghihirap ng pagiging maliksi, mas madalas ang kagat ng mga umaatake nito. Kahit na karamihan sa mga lobo at mga Pegasi ay hindi makasakit dito, sa ilalim ng brutal na pang-aapi ng kanilang mga tauhan, ang hari ng mga Pegasi at ang hari ng mga lobo ay malaya nang sumali sa labanan. Nanigas si Hansen habang nakatingin siya mula sa kalangitan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang naganap ang isang malawakang labanan sa pagitan ng mga nilalang. Ang katotohanang ang dalawang magkaibang species ay nagtutulungan sa ganitong paraan ay hindi kapanipaniwala. Ang katotohanang ang mga kakayahan ng hari ng mga lobo ay nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang mga Pegasi ay nagulat ng husto kay Hansen. Naisip niya na ang hari ng mga lobo ay isang napak-espesyal na nilalang. Kahit na ang personal na kapangyarihan ng hari ng mga lobo ay nasa ibaba ng average kung ihahambing sa ibang mga adultong sobrang nilalang, ang mga kasanayan sa suporta na mayroon ito ay napakabisa. Hindi makalipad ang kawin ng mga lobo, pero dahil sa pagpapalakas,
nagawa nilang lumipad sa hangin ng may kapangyarihan at bilis na halos walang kapantay. Ito ay isang kamangha-manghang kasanayan. Kung papatayin ko ang hari ng mga lobo, makukuha ko ang Aura Beast Soul, di ba? Nag-isip si Hansen. Ang kapangyarihan ng hari ng mga Pegasi ay hindi rin gaanong malayo sa hari ng mga lobo. Ang kapangyarihan nito ay nasa gitna mababa sa chart ng lakas ng mga sobrang nilalang. Ang puting mga ulap na pinaputok nito ay parang pandikit na nagsisilbing pigilan ang halimaw. Pinahina rin nito ang mga pangil ng halimaw na para bang nakabalot ang mga ito sa plastik. Ito ay isang napak-espesyal, napakakaibang kapangyarihan. Hindi masigurado ni Hansen kung anong elemento ang nauugnay dito. Ang mga kuko ng hari ng mga lobo ay ngayon ay palm unit sa balat ng halimaw na nagpapasigaw at nagpapatakot dito sa sakit. Lumipad pababa ang hari ng mga Pegasi mula sa langit, tumama sa tiyan ng halimaw. Ang sungay sa ulo nito ay tumusok sa balat ng halimaw at nag-iwan ng malalim na sugat. Napakagalit na ngayon ng halimaw, pero sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng mga lobo at mga Pegasi, hindi ito makakagawa ng marami. Natatalo na ito. Patuloy nitong ginagalaw ang mga paa nito sa isang pagtatangka na bumalik sa ilalim ng lupa. Tinawag ng hari ng mga Pegasi ang isang malaking puting ulap upang takpan ang lupa na nakulong ang mga kuko ng halimaw sa loob nito. Nawala ang talas ng mga kuko na pumihil sa halimaw na maghukay pabalik sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, medyo naghukay na ang halimaw sa lupa. Dahil sa nahuli na ngayon ang nilalang, hindi na makakapaghukay ng mas malalim, mas pinadali nito ang labanan para sa hari ng mga Pegasi at sa hari ng mga lobo. Tumakbo ang hari ng mga lobo sa katawan ng halimaw, at saan man dumapo ang mga paa nito, napunit ang mga piraso ng balat. Ang sungay ng hari ng mga Pegasi ay hindi rin mahina. Ang bawat paghampas ay nagpapasigaw sa halimaw sa sakit. Mukhang laging nananalo ang mas marami. Kung nag-iisa silang lumaban, wala sa kanila ang makakatalo sa halimaw. Kung lalaban sa kawen ng mga lobo at sa karamihan ng mga Pegasi, ang nakakapangilabot na halimaw na ito ay walang pag-asa. Naisip ni Hansen habang pinagmamasdan ang labanan. Patuloy na nagpahinga ang pulang kabayo sa bisig ni Hansen. May kagalakan sa mga mata nito habang pinapanood ang labanan sa ibaba. Tumingin ang mga mata ni Hansen, at sinabi niya, lumaban ang hari ng mga Pegasi sa halimaw. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas ako na may dalang kabayo. Ang pagtakas at paggawa nito kasama ang isang bagong sobrang kaibigan na kabayo ay isang bihirang pagkakataon, at sa maraming paraan, makakapatay ako ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nasa sabik si Hansen sa posibilidad, kaya lumingon siya at naghanda ng umalis. Pero habang ginagawa niya iyon, natuklasan niyang hindi kalayuan sa likod niya, isang grupo ng mga Sacred Blood class na Pegasi ang nakatayo doon na nakatingin sa kanya sa buong panahon. Ubo! Agad na binawi ni Hansen ang plano niyang kidnapin ang pulang kabayo. Masyadong malaki ang kawen ng mga Pegasi para makipagkompetensya sa kanya. Kung talagang gusto niyang magnakaw ng pulang kabayo, malamang na hindi siya makatakas habang karga ito. Hindi maiiwasan na mahabol siya ng hari at mabilis siyang patayin. Lumapag si Hansen sa isang lugar na malayo sa digmaan at ibinaba ang pulang kabayo. Itinaas niya ang mga kamay niya at nagsimulang maglakad palayo, dahan-dahan. Agad na sumugod pababa ang mga Pegasi upang palibutan ang pulang kabayo. Sinubukan ni Hansen na umalis, pero mas marami pang mga Pegasi ang hamarang sa pag-alis niya. Yumangay ang pulang kabayo sa direksyon ni Hansen na nag-udyok sa mga Pegasi na pumihil sa kanyang pag-alis na gumilid at hayaan siyang dumaan. Nagulat si Hansen dito. Matapos ang mga pangyayari ngayon, alam na alam niya mas marami pang bagay ang nasa isip ng isang nilalang kaysa sa naisip niya noon. Mas naunawaan niya ang mga ito, naramdaman niya. Lumingon siya upang tingnan ang kabayo, kumaway, at pagkatapos ay umalis. Halos patay na ang halimaw sa puntong ito. Natatakot si Hansen na kapag natapos na ang hari ng mga Pegasi at ang hari ng mga lobo, babalik sila para tapusin siya. Kaya, hindi niya planong manatili ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Nakakahilo ang laki ng karamihan ng mga Pegasi. Maaaring may 1,000,000 sa kanila. Hindi nakakagulat kung bakit ang halimaw ay nakakapagtago lang sa ilalim ng lupa. Ang tanging dahilan kung bakit ito lumabas ay dahil sa pulang kabayo na naiwan mag-isa. Pero kahit ang pagtatangkang iyon ay nabigo, na nagresulta sa mabilis na pagbomba ng halimaw ng mga Pegasi at kawen ng mga lobo, na humantong sa isang mabilis na kamatayan. Naisip ni Hansen na ang plano ni Lu Wei na patayin ang hari ng mga lobo ay hanggal. Ang kawen ng mga lobo mismo ay napaklakas, pero paano kung ang kawen ng mga Pegasi ay tumulong din? Wala silang pag-asa.
Ang mga pagpapalakas ng hari ng mga lobo ay napakabisa, na nagpapalakas sa kawan nito ng higit sa inaasahan ng sinuman. Hindi naniniwala si Hansen na kaya ng mga tao na patayin ang hari ng mga lobo hanggat nabubuhay ang kawan ng mga lobo. Narinig ni Hansen ang isang huling sigaw na lumabas mula sa bibig ng masamang halimaw sa ilalim ng lupa. At pagkatapos, katahimikan. Bilang resulta, pinabilis ni Hansen ang paglalakad niya, nais niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Matapos maglakad ng isang buong araw, sa wakas ay nakalayo si Hansen sa damuhan. Bigla, nabuo ang mga ulap sa hangin sa paligid niya at lumipad ang isang Pegasai, karga ang isang pulang kabayo. Ang ulo ng kabayo ay nakataas ng may pagmamalaki. Kabanata 665. Nang makita ni Hansen ang pagdating ng hari ng mga Pegasai, ang unang naisip niyang gawin ay tumakbo. Inunat niya ang mga binti niya at tumakbo, pero walang nangyari. Hindi siya kasing bilis ng hari ng mga Pegasai, at naabutan siya nito nang wala pang ilang sandali. Lumapag ito sa harap niya. Tumalon ang pulang kabayo mula sa likod ng hari ng mga Pegasai at masayang tumakbo patungo kay Hansen. Gamit ang ulo nito, hinimas niya si Hansen hanggat kaya niya. Pagkatapos, nagdere ito ng isang bagay mula sa bibig nito sa lupa. Tiningnan ng mabuti ni Hansen at napagtanto na ito ay isang madilim na lilang kristal na kasing laki ng kamao. Ginamit ng pulang kabayo ang ulo nito upang itulak ito ng mas malapit kay Hansen. Iyon ba ay, para sa akin? Hindi sigurado si Hansen kung ano ang paniniwalaan habang nakatingin sa kristal. Hindi niya kailanman naisip na mangyayari sa kanya ang ganitong bagay sa mundong ito. Nang makita ito, napagtanto ni Hansen na ito ay isang life geno essence. Malamang na mula ito sa halimaw sa ilalim ng lupa na kakapatay lang ng mga Pegasai at mga lobo. Ang katotohanang dinala ito ng pulang kabayo kay Hansen ay hindi kapanipaniwala. Parang nakasagasa si Hansen sa isang tiket ng loterya na nagkakahalaga ng $5,000,000. Hindi naintindihan ng pulang kabayo ang tanong ni Hansen. Nang hindi niya ito kinuha ito ng pulang kabayo gamit ang bibig nito at idinure sa kamay ni Hansen. Masyado kang mabait sa akin. Hindi mo kailangang ibigay ito sa akin, sabi niya rito, pero iba ang kwento sa puso niya. Sa loob, nag-aapoy siya sa kagalakan habang mahigpit na hawak ang kristal sa kanyang mga kamay. Hinimas ng pulang kabayo ang binti ni Hansen hanggang sa yumangay ang hari ng mga Pegasai para bumalik ito. Pagkatapos, ginawa nito. Tumalon pabalik ang pulang kabayo sa likod ng hari ng mga Pegasai, tumingin kay Hansen, at nag-ingay. Malamang na ibig sabihin ay palam. Iwinagayway ng hari ng mga Pegasai ang kanyang maluwalhating mga pakpak at lumipad sa kalangitan, nawala sa loob lamang ng ilang segundo. Ang magagandang bagay ay maaaring bigla na lang dumating sa iyo. Akala ko sayang lang ang oras ko dito. Mali pala ako, napakasayang sorpresa. Hawak ni Hansen ang madilim na lilang kristal sa kanyang kamay. Walang espesyal dito, at tiyak na hindi ito katulad ng life geno essence ng Firescale T-Rex na sobrang init na walang sino man ang makakahawak dito. Dapat makakain ko ang life geno essence na ito, walang problema. Dinilaan niya ito. Hindi ito natunaw tulad ng nangyari sa First God Sanctuary. Ang madilim na lilang kristal ay parang tunay na kristal. Matigas ito. Kakaiba, bakit hindi ko ito makakain? Hindi ba ito isang life geno essence? Dinilaan ulit ito ni Hansen ng ilang beses, pero walang nangyari. Ano man ang paraan ng pagtingin niya dito, ito ay isang life geno essence. Mukhang kung gusto mong kumain ng life geno essence sa Second God Sanctuary, kailangan mong gumawa ng isang espesyal na bagay. Hindi naglakas loob si Hansen na lunokan ang kristal ng buo. Malinaw na, ang random na paglunok ng isang kristal ay hindi ang solusyon. Kung ayaw ito ng hari ng mga Pegasai o ng hari ng mga lobo, dapat may mali sa life geno essence. Dahil dito, hindi naglakas loob si Hansen na kainin ito sa ngayon dahil sa kanyang hinala. May ilang hula na si Hansen, pero hindi siya masyadong sigurado. Kailangan niyang maghintay ng mas matagal bago patunayan kung tama ba ang kanyang mga ideya. Inilagay niya ang life geno essence at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Napagpasyahan niyang bumalik sa Devil's Shelter upang tingnan kung may balita. Narinig niyang nakipag-usap si Lu Wei sa amo na naninirahan sa Hilaga. Nagtutulungan sila upang patayin ang hari ng mga lobo. Maaari lang siyang magdasal para sa kanila dahil kung tumulong ang hari ng mga Pegasai sa mga lobo sa oras ng kanilang pangangailangan, wala sa dalawang panig ng tao ang babalik. Nasaksihan ni Hansen ang kapangyarihan ng mga hari ng mga lobo at mga Pegasai. Napansin ni Hansen na kahit na mayroon siyang flaming red spike, kung gusto niyang patayin ang isang sobrang nilalang tulad ng hari ng mga lobo, ang paggawa nito ng mag-isa ay hindi madali.
Ang kanilang fitness ay mas mataas kaysa sa ordinaryong tao. Dahil sa bilis nito, hindi naisip ni Hansen na magkakaroon siya ng pagkakataong tamaan ang hari ng mga lobo gamit ang Flaming Rex Spike. At ang kapangyarihan ng hari ng mga lobo ay nasa gitna mababa, sa sukat ng mga sobrang nilalang. Mukhang kailangan ko pa rin ng tulong para maging mahusay ang pag-aatake sa mga sobrang nilalang, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kahit na hindi siya makakahanap ng tulong sa isang iglap, ang hindi bababa sa magagawa niya ay pagbutihin ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang Toxic Dragon Drill ay malinaw na hindi sapat na malakas para sa kanyang mga pangangailangan, kaya nagpasya siyang baguhin ito at iangat ito sa antas ng isang S-Class skill. Kung gagawin niya iyon, magiging mas kapaki-pakinabang ito sa kanyang mga laban-laban sa mga sobrang nilalang. Ang pinakamagandang paraan upang baguhin ang isang Hyper Geno Art ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kaya ginamit ni Hansen ang scanner upang i-scan ang Flaming Rex Spike. Ginaya niya ito sa virtual community, plano niyang pagsanayan ito sa virtual training camp at baguhin ito doon. Nag-login si Hansen sa virtual military training camp at tiningnan ang kanyang listahan ng mga kaibigan. Hindi online si Xian Fei, kaya nagpasya siyang mag-matchmake. Si Wei Haifeng ay nasa isang role kamakailan, at nakuha niya lang ang unang pwesto sa Military Fellowship Tournament. Kahit na para lang sa liga na gumagamit ng mga sibat, nasiyahan pa rin siya sa resulta. Kahit na isang parangal lang iyon, hindi ito madaling makuha. Maraming taon ng pinagsanayan ni Wei Haifeng ang kanyang mga kasanayan sa sibat. Maganda ang makita na nagbunga ito, kahit papaano. Nag-login siya sa virtual training camp, naghahanda na pagsanayan ang kanyang mga kasanayan sa malapit na labanan. Umaasa siyang sa susunod na paligsahan, mas mataas pa ang ranggo niya. Mabilis na nakahanap ng kalaban si Wei Haifeng sa pamamagitan ng matchmaking. Ito ay isang taong tinawag na Little Soldier on the Battleship at tila normal ang ranggo nito. Pagkapasok sa arena, nagulat si Wei Haifeng. Ang sandata na ginagamit ng kanyang kalaban ay napakakaiba. Ito ay 2 metrong haba, isang malaking matulis na sandata. Mukhang isang malaking payong na nakatiklop. Ang mga tiklop ng metal ay mukhang nakamamatay, at ang sandata mismo ay medyo nakakatakot. Anong uri ng kakaibang sandata ito? Mukhang isang malaking espada at isang medieval lance na pinagsama. Pero mukhang mas cool kaysa sa hitsura nila. Paano mo ba ginagamit ang bagay na iyon? Tinitigan ito ni Wei Haifeng nang may mausisa na pagtataka. Kahit na ang mga sibat ay maaaring gamitin gamit ang isang kamay, mas mainam iyon para sa mga mangangabayo. Ginagamit ng mga mangangabayo ang bilis at kapangyarihan ng kanilang mga kabayo upang makagawa ng malalakas na epekto. Ang pakikipaglaban ng nakatayo tulad nito, na may hawak na sandata sa isang kamay, ay hindi mukhang kapaki-pakinabang. Bilang isang spear elite, naisip niyang medyo malaki ang sandata. Tiyak na hindi ito isang sandata na maaaring gamitin ng epektibo bilang isang sibat. Pero hindi rin ito magagamit bilang isang espada. Dahil sa cylindrical na katawan nito, ilang kasanayan lang ang maaaring maisigawan ng mahusay gamit ito. Lubos na interesado si Wei Haifeng sa sandata. Inaasahan niyang makita kung anong mga kasanayan ang maaaring maisigawa gamit ang ganitong sandata. Si Wei Haifeng, na dumating dito nang walang dala, ay nagsummon ng isang malaking sibat. Ito ay 2 metro ang haba at kasing kapal ng isang braso. Ang dulo mismo ay isang talampakan ng haba at gawa sa bakal. Ang sibat ay tinawag na Champion Spear. Maraming tao ang nakakapaggamit ng Champion Spear, pero kakaunti lang ang nakakapagmaster nito. Dahil kulang ang Champion Spear sa pagiging maliksi ng isang sibat, ang bisa nito ay nakalagay sa kapangyarihan sa likod nito. Ang mga taong kulang sa kinakailangang lakas o momentum ay hindi magagamit ito ng maayos. Napansin ni Hansen na ang kanyang kalaban ay gumagamit ng Champion Spear, at sa ganito, nagsaya siya. Ito ay dahil ang kasanayan sa pagtusok ng kanyang Flaming Rex Spike ay nagmula sa parehong sandata. Kabanata 666. Si Hansen ay naghawak ng Rex Spike, tumatakbo patungo kay Seawind. Ang Rex Spike sa kanyang kamay ay nagsimulang umikot, ang pambungad para sa Toxic Dragon Drill. Noong una, natutunan na ni Hansen ang stroke, ang kasanayan sa sibat, at ang kakayahang ito ay isinagawa ng may malaking kagalingan at kapangyarihan. Ang Rex Spike ay mabigat at matigas. Kung isinagawa laban sa isang malaking kalasag, ang malaking kalasag ay masisira sa mga piraso. Itinaas ni Seawind ang kanyang Champion Spear, na tinatama ang papasok na umiikot na Rex Spike. Sa kasamaang palad para kay Hansen, ang kanyang galaw ay hindi kasing epektibo ng inaasahan niya. Pagkatapos ay sumugod si Seawind na parang isang galit na dragon, umiikot sa hangin gamit ang kanyang baywang.
Napakalakas ng paghampas, wala nang ibang magawa si Hansen kundi ang ibaba ang kanyang sandata at harangan ang pag-atake. Dong! Nagbanggaan ang sibat at ang Rex Spike. Napilitang umatras si Hansen ng 2 hakbang at kumunat ang noo niya habang ginagawa niya iyon. Dahil ang Rex Spike ay isang virtual na bagay lamang na nascan ng system, kulang ito sa tunay na apoy at tigas ng orihinal na bagay. Ang tanging mga katangian na nailipat ay ang bigat at hugis nito. Ang Rex Spike ay dapat na mas mabigat kaysa sa Champion Spear. Kung ang paghampas na ito ay nagpapasya sa system na kailangang umatras si Hansen ng 2 hakbang, nangangahulugan iyon na mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya. Hindi ito isang hanggal na bagay. Kung siya ay isang evolver, kung gayon si Seawind ay may fitness na mga 150. Pero mas mataas na ang bilang ni Hansen kaysa doon. Ang kanyang sandata ay mas mabigat kaysa sa sandata ng kanyang kalaban, at ang kanyang kapangyarihan at lakas ay mas mataas din kaysa sa kanyang kalaban. Pero, sa ilang kadahilanan, natalo siya sa pagbanggaan at kailangang umatras. Hindi gumalaw si Seawind, at sinubukan ulit ni Hansen na umatake. Kakaiba ang kanyang mga kasanayan sa sibat. Tinitigan ni Hansen ang sibat ni Seawind. Nasa disbentaha siya, at ang kanyang kawalan ng kakayahang matukoy ang natatanging mga kasanayan na ginagamit ng kanyang kalaban ay malamang na dahilan kung bakit siya natalo. Dong! Isa pang pagbanggaan ng mga talam, at natalo ulit si Hansen sa Champion Spear. Hindi maaaring mali ang system, at wala nang duda na mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya. Iniswing ni Seawind ang kanyang sibat patungo kay Hansen. Pinalay niya ang kanyang Rex Spike ng paalang, hinaranggan niya ang papasok na sibat. Dong! Hindi kayang tiisin ni Hansen ang puwersa ng paghampas, na nagpilit sa kanya na umatras ng ilang hakbang pa. Napaklakas nito, halos parang matatanggal ang Rex Spike sa kanyang mga kamay. Kahit na sinubukan na ni Hansen na gamitin ang Toxic Dragon Drill laban kay Seawind, naramdaman niya ang pagkakaiba sa kalidad ng kanilang mga kasanayan. Ang kanyang kalaban ay tunay na isang master ng Champion Spear. Napaklakas ng mga kasanayan sa sibat na ang kanyang mga paghampas ay parang isang dragon na naglalabas ng kanyang galit sa isang walang kamalay-malay na mundo. Nang tumusok siya, parang kagat ng isang nakatagong ahas. Ang mga pag-atake ay napakabilis at hindi mahuhulaan. Patuloy na inaatake ni Hansen ang sibat at hindi binigyan ng pagkakataong lumaban. Nang simulan ni Wei Haifeng na i-swing ang kanyang sibat, ang mga pag-atake ay bumaba na parang mga alon ng tsunami, walang tigil. Medyo nadismaya si Wei Haifeng sa kanyang kalaban, naisip niyang espesyal ang sandata ni Hansen. Pero ngayon, ginagamit lang niya ito na parang isang malaking mutant spear. Bukod sa screw attack na ginawa niya, ang natitirang bahagi ng kanyang pagganap ay hindi maganda. Kahit na brutal na pinipigilan si Hansen, hindi siya nagpanik. Malakas ang mga kasanayan sa sibat ng kanyang kalaban, pero mas mataas ang fitness ni Hansen. Magiging napakahirap pa rin para kay Seawind na manalo. Habang patuloy na hinaharangan ni Hansen ang mga pag-atake nito, sinuri din niya ang mga kasanayang ginamit laban sa kanya. Gusto niyang mag-deep dive sa lahat ng ito at matutunan ang kanilang mga ins and outs. Ang malalakas na kasanayan sa sibat na nasaksihan niya ay perpekto para sa isang malakas na sandata tulad ng kanya, at kung matutunan niya ang mga kasanayang iyon, marahil ay maaari niyang baguhin ang mga ito upang mapabuti ang Toxic Dragon Drill. Nanatili siyang ganoon ng ilang sandali. Sa huli, napansin ni Hansen na ang dahilan kung bakit napaklakas ng mga pag-atake ng kanyang kalaban ay dahil gumagamit siya ng Hyper Geno Art para sa suporta. Hindi lamang ito dahil sa mga kasanayan na ginamit niya. Kung hindi mapapanood ni Hansen ang daloy ng kanyang enerhiya, hindi siya makakapag-aral ng anumang bagay mula sa kanya. Magiging sayang iyon. Tumaas ang lakas at kapangyarihan ng mga pag-atake ni Wei Haifeng. Gusto niyang tapusin ang labanan dahil sa pagkabagot. Ang kakaibang sandata na hawak ni Hansen ay hindi siya nagulat tulad ng inaasahan niya, kaya napagod siya sa labanan. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, nagsimulang magbago ang pananaw ni Wei Haifeng. Kahit na ordinaryo ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Hansen, marami siyang stamina. Bukod pa rito, kakaiba at natatangi ang kanyang pagbuo. Kahit na may kalamangan si Wei Haifeng at patuloy na umaatake, hindi siya mas malapit sa panalo kaysa noong simula ng labanan. Kagiliw-giliw. Itinaas ni Wei Haifeng ang kanyang mga labi. Ang lakas ng isang tao ay hindi nagmumula lamang sa kanilang pisikal na kapangyarihan sa pag-atake, nagmumula rin ito sa kanilang tibay. Sa ilalim ng kanyang ligaw na mga pag-atake, hindi na umatras si Hansen. Hinaharangan ni Hansen ang kanyang makakaya. Ang pag-block ay hindi gaanong nagagastos, at ito ay isang paraan upang patuloy ang labanan. Ang kanyang kalmado na ugali at nakaka-relax na paghuhusga ay nagulat din kay Wei Haifeng.
Kahit na isang koronel si Wei Haifeng, siya rin ang namamahala sa pagtuturo ng paghawak ng sibat sa ilang mga departamento. Hindi lang siya magaling sa paggamit ng mga sibat, kundi mas maganda rin ang kanyang pagkatao bilang isang tao kaysa sa ibang mga sundalo. Mula sa nakikita ni Wei Haifeng, ang kanyang kalaban ay dapat na isang matandang sundalo tulad niya. Kung hindi, hindi siya magiging ganoon kalmado. Ang kalmado at kalkulado na pag-uugali na ito ay isang bagay na maaari lamang matutunan sa pamamagitan ng pagtitiis ng maraming malapit na karanasan sa kamatayan. Hindi ito isang bagay na maaaring matutunan sa isang silid-aralan o sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng kapangyarihan na bihirang hamanin. Kung linisin mo ang iyong isipan, maaari kang maging kalmado. Ito ay isang bagay na natutunan lang ni Wei Haifeng ilang taon na ang nakalilipas. Kung kaya ng kanyang kalaban na gawin ang pareho, kung gayon malinaw na hindi siya isang baguhan. Pagkatapos, napansin niya na ang mga kasanayan at kakayahan ni Hansen ay unti-unting nagsisimulang magbago habang nakikipaglaban sila. Talagang lumilikha siya ng mga bagong kasanayan para sa kakaibang sandata na ito, sa gitna ng isang labanan. Hindi nakakagulat na kakaiba ang kanyang mga galaw noong una, dahil malamang na ginagamit niya ang mga kasanayan ng ibang sandata, tulad ng isang sibat, noong una. Pero kasunod ng mga pagbabagong ito, agad kong masasabi na ang mga kasanayan ay mas angkop para sa kakaibang sandata. Nauunawaan na ngayon ni Wei Haifeng ang layunin ni Hansen. Nang makita niyang umatake si Hansen ngayon, parang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling anino. Kung ang aking Daybreak Spear ay ganoon kadaling matutunan, hindi ito magiging pinakamahusay na kasanayan sa sibat. Kumislap ang mga mata ni Wei Haifeng nang may isang kislap ng kasamaan, habang binabago niya ang kanyang mga galaw. Ang malalakas na kasanayan sa sibat mula sa mas maaga ay biglang naging malambot. Ang mga kasanayan ay napakagaan at elegante, ang mabigat na Champion Spear ay biglang naging parang karayom sa kamay ng isang batang babae. Ang bawat paghampas ay napakaliit at mabilis, parang nagtatahi siya ng magagandang berde sa tela ng Jiangnan. Nagulat si Hansen, iniisip na ang ganitong pagbabago ay medyo kakaiba. Hindi madalas na humihinto ang mga tao sa pagiging magaspang at bumabalik sa pagiging malambot. Ang tigas at lambot ay ganap na nagbago, nang walang pagkakamali. Hindi niya maisip kung paano magagamit ng isang tao ang isang malaking sibat ng may ganitong biyaya at kagalingan. Ang Rex Spike ay isang mapurol na mabigat na sandata, at laban sa mga Maceland na kasanayan sa sibat, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang estilo ay pumipigil sa kanyang momentum at ang sitwasyon ay biglang nagbago ng masama. Kabanata 667. Nakaharap si Hansen sa hirap sa ilalim ng pang-aapi ng sunod-sunod na pag-atake ng sibat ni Wei Haifeng. Ang mabilis na pag-atake ay pumihil sa anumang paggamit ng kanyang Rex Spike. Kung ginamit niya ang kanyang dual skill, wala siyang magiging problema sa paghadlang sa kanyang kalaban. Pero narito si Hansen para sa tanging layunin na mapabuti ang kanyang kasanayan sa Rex Spike. Kahit gaano man niya gusto, kailangan niyang kalimutan ang paggamit ng dual skill at manatiling matatag sa paraan ng kanyang ginagawa. Ang kanyang kalaban ay isang master na gumagamit ng sibat. Maingat na pinagsasabay ng lalaki ang mga galaw na nagagalit at malalambot, na patuloy na pinipilit si Hansen na umatras. Ang mga mas malambot na kasanayan ay patuloy na tumama kay Hansen dahil sa kanilang bilis. Dumating ang mga ito ng mabilis at masinsinan, at dahil sa bigat ng Rex Spike, hindi kailanman nakapagbanta si Hansen sa isa sa mga pag-atake na iyon sa tamang oras. Sa kabutihang palad, ang galaw ng katawan ni Hansen ay kasing ganda pa rin ng dati. Bilang resulta, nagawa niyang maiwasan ang maraming nakamamatay na pag-atake. Sa kabila nito, siya ay tinamaan, at unti-unting bumababa ang kanyang kalusugan. Ngayon ay bumaba na ito sa ilalim ng 20. Ang mood ni Hansen ay naging malumbay, ngunit hindi niya kailanman isinuko ang paggamit ng Rex Spike. Kung nais niyang gamitin ang sandatang ito sa hinaharap, kailangan niyang tiisin ang mga ganitong sitwasyon. At mas mabuting matalo ng brutal dito kaysa sa labas, dahil maaaring humantong ito sa kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling matatag at sanayin ang kanyang sarili gamit ang Rex Spike dito. Pinag-isipan ni Hansen ang paraan kung paano niya ma-break ang walang katapusang daloy ng mga pag-atake, ngunit hindi niya magawa. Ang mga kasanayan sa sibat na ipinapatupad laban sa kanya ay masyadong mabilis para sa kasalukuyan niyang mabagal na paggamit ng Rex Spike. Palayo ng palayo, pinapadpad si Hansen. Malapit na siya sa pader ng arena, hindi pa rin nagagawang baligtarin ang sitwasyon. Ang kanyang kalusugan ay bumaba na sa ilalim ng 10 puntos at hindi na siya makaiwas. Para sa lahat ng layunin at layunin, nawala na ang laban.
Ang champion spear ni Wei Haifeng ay naging isang nakakasilaw na sinag ng liwanag na tinutok kay Hansen na may bilis na mas mabilis pa sa isang meteor. Bagaman hinangaan ni Wei Haifeng si Hansen kung siya ay mananatili sa sandatang iyon at hindi gagamit ng iba na magpapalabas ng kanyang tunay na lakas, wala nang pagpipilian si Wei Haifeng kundi tapusin ang laban dito at ngayon. Nakita ni Hansen ang sinag ng liwanag na papalapit at naramdaman na hindi patas ang mawala ng laban sa ganitong paraan. Nainis siya. Ngunit narito siya para sa Rex Spike at para dito, hindi siya handang sumuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Ayaw ni Hansen na matalo sa laban na ito. Kung siya ay natalo na, wala nang halaga. Ibinaba niya ang kanyang depensa, itinataas ang Rex Spike at sinugod ito patungo sa ulo ng kanyang kalaban. Pinuno ni Hansen ang pag-atake na ito ng lahat ng galit at lungkot na naipon sa loob niya, kahit na malamang na maiiwasan ito ng kanyang kalaban at siya ay makakatanggap pa rin ng huling suntok. Sa anumang paraan, siya ay matatalo, ngunit mas mabuti nang magwagi sa huli kaysa sa unti-unting bumagsak pagkatapos ng lahat. Habang siya ay umaatake, inisip ni Hansen ang imahinasyon ng buto ng elepante na sumisira sa mga bato sa dalawa. Iyon ang pakiramdam ng makapagpasa ng mga hadlang na walang takot na nais ni Hansen, higit sa lahat. Sa sandaling iyon, nais ni Hansen na siya ay maging buto ng elepante. Nais niyang durugin si Siwin sa mga piraso at ilabas ang lahat ng kanyang galit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hansen na gumagana ang kanyang Dangshan Sutra. Ngunit ang enerhiya ay hindi dumadaloy sa katawan ni Hansen, ito ay kumukuha ng isang simulation ng daloy ng enerhiya ng buto ng elepante. Pang-aapi. Iyon lamang ang salitang pumasok sa isip ni Hansen habang pinagsama ang lakas ng buto ng elepante na kanyang gagayahin. Para bang isang elepante talaga ang tumatakbo sa kanyang katawan, at siya ay binibigyan ng lakas nito. Ang kapangyarihan ng elepante ay dumaloy sa kanyang mga ugat at naipasa sa Rex Spike. Napansin ni Wei Haifeng nang biglang isuko ni Hansen ang kanyang pag-asam sa tagumpay at ibinaba ang kanyang depensa, inilagay ang lahat ng mayroon siya sa isang huling pag-atake. Alam niyang hindi ito tatama sa kanya. Ang pagtatangkang umatake gamit ang ganitong mapurol, mabigat na sandata ay hanggal. Masyado itong mabagal. Ang kanyang champion spear ay maaaring tumusok sa puso ni Hansen at itaboy ang natitirang bahagi ng kanyang kalusugan bago pa man umabot ang Rex Spike sa kalagitnaan ng swing nito. Hawak ni Wei Haifeng ang kanyang malaking champion spear, ngunit ginamit ito na may maliksi at maisla na katumpakan tulad ng isang karayom. At ang puso ng kanyang kalaban ang nakatakdang tusukin at balutin ang mapait na lasa ng pagkatalo. Ngunit sa sandaling malapit na ang dulo nito sa kanyang puso, nagbago ang kanyang mukha. Ang sandata sa kamay ni Hansen ay bumilis. Whoosh! Ang makapangyarihang, mabigat na sandata ay pumutok sa hangin na nagbigay ng nakakabinging tunog habang ito ay umuusad. Para kay Wei Haifeng, parang ang mundo ay lumiit, habang ang nakakatakot na sandata ay nagtakip sa kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, ang imahe nito ay naging mas malaki at mas malaki. Nagulat si Wei Haifeng. Hindi niya naintindihan kung paano o bakit ang mga kasanayan ng kanyang kalaban ay biglang naging napakabisa. Pero hindi na oras para sa kanya na mag-isip, ang tanging magagawa niya ay subukan na harangan ang nakakatakot na pag-atake. Hinawakan niya ang sibat gamit ang parehong kamay at inilagay ito sa harap ng papasok na pag-atake. Hindi ito dahil ayaw niyang tusukin ang katawan ng kanyang kalaban, kundi ang pag-atake ni Hansen ay tila isang extension ng sandata at kabaliktaran. Sila ay isa. Pinaramdam nito sa kanya na kung patuloy siyang aatake ng walang pag-atres upang harangan, baka masira siya sa alikabok. Dong! Ang makapangyarihang Rex Spike ay tumama sa champion spear. Ang makapal, bakal na katawan ng sibat ay nabasag sa mga piraso. Hindi rin huminto ang Rex Spike. Nagpatuloy ito. Hindi inaasahan ni Wei Haifeng na makakagawa ng napakalakas na pag-atake ang kanyang kalaban. Hindi na rin niya ito maiiwasan. Ang sandata ay nasimulate ng system, kaya ang tibay ng mga sandata ay pantay para sa parehong kalaban upang mapanatili ang katarungan. Ngunit kung maaari niyang sirain ang matibay na champion spear, may isa lamang na posibleng dahilan kung bakit masyadong makapangyarihan ang kanyang kalaban. Pang! Si Wei Haifeng ay parang papel, brutal na nahati sa dalawa. 100 HP points ang naubos sa isang iglap, at siya ay naalis sa arena. Langit ko! Ang taong ito ba ay nandaraya? Paano posibleng magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang isang evolver? Nang lumabas si Wei Haifeng sa arena, siya ay naguluhan. Si Hansen mismo ay nagulat sa kapangyarihan na kanyang naipon para sa pag-atake na iyon. Hindi niya inaasahan na makakayang gayahin ang daloy ng enerhiya ng buto ng elepante ng ganito, ngunit sa paggawa nito, nakuha niya ang lakas upang talunin ang kanyang kalaban sa isang malupit na suntok.
Sa ganitong kapangyarihan, kasama ng Flaming Rex Spike, wala na akong paraan para matalo sa mga sobrang nilalang ngayon. Labis na masaya si Hansen, ngunit bigla, naramdaman niyang napakalambot ng kanyang katawan. Ang pag-atake ng buto ng elepante ay napakalakas, na naubos nito ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Kung hindi natutunan ni Hansen ang Jade Sun Force at Long Live, na patuloy na nag-generate ng higit at higit, maaaring bumagsak siya sa lugar. Sinubukan ni Hansen na idagdag si Seawind bilang kaibigan. Ang kapangyarihan ng buto ng elepante ay kahanga-hanga, ngunit tila ito ay isang pag-atake ng huling paraan, isang bagay na maaari lamang gamitin sa ilalim ng mga pinakamasamang sitwasyon. Nagdulot ito ng panghihina sa kanyang katawan pagkatapos ng lahat. Hindi naglakas loob si Hansen na gamitin ito ng basta-basta dahil mas makabubuti pa rin na sanayin ang Rex Spike gamit ang mga kasanayan para sa pangkalahatang paggamit. Gagamitin lamang niya ang lakas ng elepante kung talagang kinakailangan. Ang mga kasanayan sa sibat ni Seawind ay masterful. Kung makakapag-spar at makakapagsanay siya sa kanya ng ilang beses pa, naisip ni Hansen na maaari niyang mabago ang Toxic Dragon Drill ng malaki. Kabanata 668. Tinanggap ni Wei Haifeng ang friend request ni Han Senador. Nagpadala siya ng mensahe, nagtatanong, ano ang tawag sa kasanayang iyon. Nag-isip si Han Senador ng sagot sa loob ng 1 minuto, at pagkatapos ay sumagot, Elephant Rex Strike. Hindi masyadong magaling si Han Senador sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagay. Para sa pangalan na ito, ginamit niya ang pinakasimpleng mga patakaran sa pagbibigay ng pangalan. Kumuha siya ng isang salita mula sa bawat bahagi ng kasanayan, isang salita mula sa Flaming Rex Spike at isang salita mula sa buto ng elepante, na ang lakas ay kanyang ginaya. Napakagandang Elephant Rex Strike iyon. Talagang mayroon itong lakas ng isang elepante at T-Rex, patuloy na nagtanong si Wei Haifeng, ikaw ba ay isang matandang sundalo? Oo, ako nga, sagot ni Han Senador. Siya ay nasa army na sa loob ng 1 taon, kaya inisip niyang kwalipikado na siya bilang isang matandang sundalo. Nakakalungkot na si Han Senador, hindi niya alam ang tunay na kahulugan ng matandang sundalo. Sa hinala na mayroon na si Wei Haifeng, ang pagkumpirma na ito ay nagdulot ng walang karagdagang mga hinala mula sa kanya. Gusto mo bang magsanay gamit ang kakaibang sandata mo? Tanong ni Wei Haifeng. Oo, gusto ko. Nakuha ko ang Berserk Sacred Blood Beast Soul na ito, at nais kong maging bihasa dito. Sa kasamaang palad, hindi ko pa natutukoy o nabuo ang tamang mga kasanayan para dito, sagot ni Han Senador. Berserk Sacred Blood Weapon, sabi mo. Swerte ka. Isa itong natatanging sandata, kaya marahil ay makakagawa ka ng iyong sariling mga espesyal na kasanayan para dito. Halika, mag-practice tayo muli. Inaanyayahan ni Wei Haifeng si Han Senador sa isa pang laban. Bro, pinahahalagahan ko ito. Pero hindi ko na kayang gawin ito muli. Ang Elephant Rex Strike na iyon ay nagastos ang lahat ng aking enerhiya, at hindi ko madaling maibalik ang lahat. Medyo mahina ang aking mga buto ngayon, sabi ni Han Senador. Kahit na hindi ito kasing sama ng kanyang iniisip, siya ay talagang pagod. Nasa disbentaha siya mula sa simula, kaya walang paraan na magbibigay ito ng magandang resulta sa pagsasanay. Okay lang iyon. Nagdagdag na tayo ng isa't isa bilang mga kaibigan. Kung nais mo pang mag-ehersisyo, sabihan mo lang ako, masayang sagot ni Wei Haifeng. Tiyak na gagawin ko. Salamat ng marami, sabi ni Han Senador. Mga battle bodies tayo, walang anuman. Interesado ako sa iyong sandata, sabi ni Wei Haifeng. Pagkatapos umalis ni Han Senador sa virtual training camp, patuloy na nag-isip ang kanyang isip tungkol sa Qigong ng buto ng elepante. Kung ang Dangshan Sutra ay makakapag-simulate ng mga elemento ng isang Qigong, nangangahulugan ba iyon na makakapag-simulate siya ng Qigong ng itim na oso, pilak na soro, o kahit ng kakaibang borda na kanyang pag-aari? Sa pag-iisip na ito, labis na nasasabik si Han Senador sa posibilidad. Ang enerhiya ng buto ng elepante ay nagtataglay ng tunay na kabibighaning lakas. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung siya ay makakapag-simulate ng Qigong ng iba pang mga nilalang. Kung masimulate ko ang enerhiya ng pilak na soro, nangangahulugan ba iyon na makakapag-cast ako ng kidlat? Nagtatalon si Han Senador sa pag-iisip. Kung ito ay gumana sa kanyang teorya, naniniwala si Han Senador na siya ay nakakuha ng malaking pagkakataon. Kung makakapag-simulate siya ng Qigong ng mga anak ng mga sobrang nilalang, magagawa niya ang anumang nais niya. Siya ay magiging hindi matitinag. Sa gitna ng excitement na ito, sinubukan niyang isimulate ang Qigong ng pilak na soro. Kahit na naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan sa ilalim ng simulation, walang kidlat na lumitaw. Kakaiba, nasaan ang kidlat?
Kung masimulate ko ito, nasaan ang snap at crackle ng kuryente? Habang nag-iisip si Han Senador, nagkaroon siya ng ideya. Dapat ito ay dahil hindi ko pa natapos ang unang antas ng Dangshan Sutra. Marahil ay hindi ko masummon ang mga elemental na kapangyarihan dahil hindi ko pa na-unlock ang unang Gene Lock. Kahit na ito ay isang hula lamang, malamang na ito ang katotohanan. Sa makatuwid, ang pagnanasa ni Han Senador na tapusin ang unang antas ng Dangshan Sutra ay tumaas. At umaasa siyang magagawa ito upang makita kung makakapag-summon siya ng mga elemental na kapangyarihan kapag natapos na ito. Ngunit naabot na ng Dangshan Sutra ni Han Senador ang isang uri ng soft cap. Matapos ang mabilis na pag-unlad na nakuha niya sa ilalim ng puno ng peach, hindi na masyadong nagkaroon ng progreso mula noon. Kung makakakuha siya sa kasalukuyan niyang slump, maaaring makalagpas siya sa unang antas. Ang amoy ng bulaklak ng peach ay nakapagpabilis ng aking progreso sa Dangshan Sutra ng malaki. Kung makakakuha ako ng isa sa mga peach mula sa punong iyon, marahil ay ma-unlock ko ang unang antas. Si Han Senador ay malalim na nag-iisip, nagmumuni-muni tungkol sa kahangahangang puno. Ngunit sa karagdagang pag-iisip, kakailanganin ng ilang buwan bago mamukadkad ang mga peach doon. Magiging matagal bago siya makakain ng isa. Nagpahinga si Han Senador sa susunod na araw at nakipagkita muli kay Wei Haifeng sa training camp. Tinanong niya kung available siya upang tulungan siyang mag-practice, at agad na pumayag si Wei Haifeng. Nakatipon si Han Senador ng maraming ideya mula sa kanyang mga obserbasyon sa mga kasanayan ni Wei Haifeng, ngunit ang mga kasanayan sa sibat nito ay nangangailangan ng suporta mula sa isang hyper-geno art at sa makatuwid, hindi kayang kopyahin ni Han Senador ang mga kasanayan ng buo. Gayunpaman, nagawa niyang gumawa ng malaking pagbabago sa Toxic Dragon Drill. Ang lakas nito ay mas maliwanag kaysa sa dati, at mas angkop ito para sa Flaming Rex Spike kaysa sa dati. Sa mga susunod na araw, ginugol ni Han Senador ang kanyang oras na nagsasanay sa kanyang Rex Spike at pinahuhusay ang kanyang mga kasanayan dito. Ngunit ngayon, naisip niya na oras na upang magtanong at sumunod sa mga lead para sa paghahanap ng isang solo na sobrang nilalang. Para dito, may ilang paghahanda siyang nais gawin muna. Kung pakainin ni Han Senador ang isang itim na kristal sa Deadeye Peacock, aabutin ng isang buwan para makumplito ang proseso ng ebolusyon. Naniniwala siya na ang lakas nito ay magkakaroon ng malaking benepisyo, gayunpaman. Ang mga bolts na itinatakbo nito ay magiging mas mabilis at mas malakas, at makatutulong ng malaki sa kanyang hinaharap na pangangaso ng mga sobrang nilalang. Nang lumabas si Han Senador sa virtual camp, tumunog ang kanyang communicator. Isang kakaibang numero ang tumatawag sa kanya, isa na nagpasimulang kumunat ang kanyang noo. Ito ay isang communicator na ibinigay sa kanya ng militar. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapag-call dito, kaya ang sinumang tumatawag sa kanya ay dapat mula sa loob. Tinanggap niya ang tawag at ang larawan na lumitaw ay nagbigay kay Han Senador ng gulat, ito ay si Li Xinglan. Bakit ka nakatingin sa akin ng may gulat? Ako ay isang high-level hacker, at madaling-madali lang ang pag-breach sa iyong mga defensive systems. Napakadali lang na makuha ang iyong impormasyon, sabi ni Li Xinglan na may mapagmataas na ekspresyon. Kung gayon, dapat alam mo na ang mga tawag na ito ay minomonitor, di ba? Tugon ni Han Senador na may ngiting may pahiwatig ng pag-aalinlangan. Kung iyon ang ikinabahalo ko, anong uri ng hacker ako? Huwag mag-alala, wala nang makakakita sa atin na nag-uusap. Walang makakaalam na ginagamit mo ang iyong communicator, sabi ni Li Xinglan na puno ng kumpiyansa. Maaari mo akong hanapin sa shelter, kaya bakit mo kailangang gawin ang mga ganitong hakbang para lang makipag-usap sa akin? Sabi ni Han Senador na hindi komportable na gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Naniniwala si Han Senador na kung ilalayo mo ang iyong sarili sa gulo, walang gulo na darating sa iyo. Ang mga ilegal na gawain ay hindi kailanman ganap na hindi nakikita, at palaging may bakas na maaaring sundan. Hindi pa nakakita si Li Xinglan ng mas mahusay na hacker. Sa makatuwid, naniniwala siya ang pinakamahusay. Nakikipag-ugnayan ako sa iyo dahil ito ay isang emergency. Hindi ka narito sa shelter sa loob ng ilang araw, kaya ito lamang ang paraan na nakakuha ako ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa iyo, paliwanag ni Li Xinglan. Ngunit sa kanyang ekspresyon, hindi ito mukhang isang partikular na alalahanin. Hindi naniwala si Han Senador na ito ay isang emergency na nag-udyok sa tawag na ito. Ang pag-hack sa mga sistema ng militar ay tila isang normal na bagay na gawin para kay Li Xinglan, at siya ay nasa mood na makipag-chat kay Han Senador nang walang takot na malaman ng iba. Well, ano ang nangyari? Tanong ni Han Senador. Naka-unlock ako ng Gene Lock. Ipinahayag ni Li Xinglan habang pinipindot ang kanyang sariling ilong. Congratulations! So,
Nagtanong si Han Senador kay Li Xinglan na may kakaibang tingin, hindi makapaniwala na ang kakaibang tao ay nag-hack sa mga sistema ng militar para lang sabihin ito sa kanya. Narinig ko na nagbuo ka ng isang team upang manghuli ng mga sobrang nilalang at nais kong sumali. Alam ko kung saan matatagpuan ang isa, sabi ni Li Xinglan. Kabanata 669. Ang sobrang nilalang na binanggit ni Li Xinglan ay kayang mag-command ng mga kapangyarihan ng yelo at nagyelo. Isa itong malaking puting oso na ang tahanan ay nasa isang lugar sa mga ice fields. Ayon sa mga obserbasyon ni Li Xinglan, ang higanteng nagyayelong oso, bagaman napakalaki, ay may mga kapangyarihan na nasa medium level sa sukat ng mga sobrang nilalang. Mabagal ang bilis nito, na nangangahulugan na makakasabay sila dito. Dahil ang higanteng nagyayelong oso ay kayang mag-command ng mga kapangyarihan ng yelo, ang mga na-attack ay maaaring magkaroon ng frostbite. Isa sa mga epekto ng ganitong uri ng pinsala ay ang pagbawas sa kakayahang kumilos. Ang bawas na bilis at mas mabagal na oras ng reaksyon ay ilan sa mga problemang kakaharapin nila. Matapos basahin ni Han Senador ang impormasyong nakalap tungkol sa higanteng nagyayelong oso, tinasa niya itong isang bagay na nais niyang subukan. Ang mga kapangyarihang nagyelo ay hindi siya natatakot ng labis, matapos niyang ma-unlock ang kanyang unang Jinlock gamit ang Ice Skin. Sa Element Ally, may malaking bentahe si Han Senador kung haharapin ang oso na ito. Ang mga ito, kasabay ng mas mabagal na bilis ng higanteng nagyayelong oso, ay ginawang perpektong target ito. At kung sakaling mabaigo silang patayin ito, makakabawi na lang sila ng may kaunting hirap. Si Han Senador ay unti-unting nasa sabik matapos pag-usapan ang mga detalye kasama si Li Xinglan. Magkasama, nagpasya silang subukan ang oso. Nang bumalik si Han Senador sa shelter, narinig niya ang nangyari kay Lu Wei at sa pakikipagtulungan ng master sa hilaga laban sa hari ng mga lobo. Lumabas na sila ay nabigo at nagdusa ng malalaking pagkawala sa kanilang laban. Sinasabi, nakuha nila ang bentahe sa simula, at medyo maayos ang mga bagay hanggang sa biglang paglitaw ng isang legion ng mga Pegasai. Dumating sila doon at tumulong sa mga lobo. Agad na nasira ang mga kooperatibong hukbo ng tao na nagpilit sa kanila na umatras. Sa huli, ito ay isang pagkatalo. Napabuntong hininga si Han Senador dahil personal niyang nasaksihan ang kakayahan ng hari ng mga lobo at hari ng mga Pegasai. Ayaw ni Han Senador na guluhin sila pagkatapos ng kanyang nakaraang karanasan sa kanila, kaya ang pag-atake sa mga solo na sobrang nilalang ang kasalukuyan niyang preferensya. Nakita niya si Li Xinglan at Wang Yuhang na naghahanda upang pumunta sa higanteng nagyayelong oso. Hindi dinala ni Han Senador ang pilak na Zoro dahil umaasa siyang manghuli ng ilang mga sacred blood na nilalang sa daan. Sinabi ni Li Xinglan kay Han Senador na may mga nilalang na mukhang mga penguin sa lugar na kanilang pupuntahan. Napakaliit nila, at kung makakahanap siya ng mga sacred blood na bersyon at makakain ng ilan sa mga ito, makakakuha siya ng maraming sacred Geno points sa maikling panahon. Ang higanteng nagyayelong oso ay nakatira malapit sa yelo ng dagat. Sa baybayin, isang tiyak na bahagi ng dagat ay ganap na nagyelo. At doon madalas nananatili ang higanteng nagyayelong oso. Nang dumating sila sa lugar na kanilang hinahanap, hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang sacred blood na nilalang. Nakita nila ito mula sa malayo, at ito ay isang malaking puting ibon na nakatayo lamang sa isang lugar, nililinis ang mga balahibo nito gamit ang dila. Mukha itong red crown crane, ngunit lahat ng mga nilalang sa paligid ay umiwas dito. Alam nilang ang red crown crane ay hindi isang nilalang na dapat kalikutin. Walang saysay na paghatian ng ganitong nilalang, kaya paano kung magtaya tayo? Sino mang unang pumatay sa ibon ay makakakuha ng laman. Mungkahi ni Wang Yuhang. Sige, ayos lang sa akin. Nakangiti si Han Senador kay Wang Yuhang. Maaaring masamang kapalaran ang nakuha ng maliit na tiyuhin ni Han Senador, ngunit nasisiyahan siya sa magandang sugal. Gayunpaman, kakaiba dahil hindi pa niya ito nakita na nanalo. Okay lang ako sa ganoon. Nais din ni Li Xinglan na makiisa sa kasiyahan. Kamakailan lamang niyang na-unlock ang kanyang Jinlock, kaya sabik siyang ipakita ang kanyang bagong lakas. Magbuo tayo ng linya. Sa bilang na 3, sabay-sabay tayong magmamadali patungo sa masamang nilalang. Pagkatapos noon, lahat ay nakasalalay na sa tamang balanse ng swerte at kasanayan. Gumuhit si Wang Yuhang ng linya sa yelo para sa kanilang pagbuo. Ang 3 ay tumayo sa isang linya. Pagkatapos, binilang ni Wang Yuhang ang 3. Matapos ang bilang, si Wang Yuhang at si Li Xinglan lamang ang nagsimulang tumakbo patungo sa ibon. Sa mga mata ni Li Xinglan, parang umiikot ang galaxy. Siya ay bumilis sa tila mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, tumatakbo patungo sa red crown crane. Hindi rin nagpapatalo si Wang Yuhang.
Sumigaw siya at isang liwanag ang sumiklab mula sa loob niya. Sa nangyaring ito, tumaas ang kanyang bilis at nagawa niyang makahabol at sumunod kay Li Xinglan. Parang dalawang meteor, pareho silang nag-slide sa yelo sa malaking bilis. Dahan-dahang inilabas ni Han Senador ang peacock crossbow na kamakailan lamang ay nag-evolve. Mula sa quiver, naglagay siya ng Raven Feather Bolt. Sa isang mabilis na tingin sa crane, itinataas niya ang kanyang mga braso at pinindot ang trigger. Whoosh! Ang Blacklight Bolt ay kumidlat at umabot ng 1,000 metro sa isang iglap. Tumama ito sa ulo ng crane. Sacred Blood Creature Haunted, Snowbird. Ang Beast Soul ay hindi nakuha. Kainin ang laman nito upang makakuha ng random na bilang ng Sacred Geno Points, mula 0 hanggang 10. Ang pamilyar na notification tone ay umalangaw-ngaw sa isip ni Han Senador. Nagsimula siyang tumawa habang nakasabay siya kay Li Xinglan at Wang Yuhang at sinabi sa kanila, "Maraming salamat. Langit ko, nanday ka, paano mo nagamit ang ganitong napakalakas na sandata at akalaing patas ito?" Sabay na sinabi ni Li Xinglan at Wang Yuhang. Walang patakaran na nagbabawal sa mga tiyak na sandata. Sabi mo, kahit ano ay pwede, kahit kayo dalawa ay pwedeng gumamit ng crossbow, kung gusto ninyo, masiglang sagot ni Han Senador habang nilalagay ang katawan ng Snowbird sa kanyang backpack. Ayusin niya ito kapag nagkaroon siya ng pahinga. Iniisip ko sanang gamitin ang akin pero akala ko hindi ito sapat na malakas. Saan mo nakuha ang iyong crossbow? Paano nagkaroon ng ganitong monstrous na lakas ang isang sandata? Tanong ni Wang Yuhang habang pinagmamasdan si Han Senador. Nang manghuli sila ng Fire Scale T-Rex, unang nakita ni Wang Yuhang ang peacock crossbow. Laging nais niyang magtanong pa tungkol dito. Alam niyang ito ay isang makapangyarihang sandata, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kasing lakas nito. Upang pumatay ng isang sacred blood na nilalang mula sa 1,000 metro ang layo ay isang nakakatakot na bagay. Naisip ni Han Senador, syempre, makapangyarihan ito, isang berserk super creature crossbow at super bolt na karaniwang nagdadala ng isang suntok. Kung hindi nito mapapatay ang isang sacred blood na nilalang sa isang headshot, gagamitin ko na lang itong panggatong. Hindi na nagbigay ng iba pang suhestyon si Wang Yuhang, alam na malamang na mananalo si Han Senador sa bawat sugal, kasama ang crossbow na iyon. Ngunit pagkatapos nito, wala nang isa pang sacred blood na nilalang ang nakita ng tatlo. Nakita nila ang isang grupo ng mga nilalang na mukhang mga penguin na sinabi ni Li Xinglan, at kahit na napakapinggin-like nila, wala silang nakitang sacred blood na nilalang sa kanilang kalagitnaan. Tanging mga mutant class na bersyon lamang ang makikita. Na-max out na ang mutant geno points ng tatlong adventurers, kaya walang saysay na manghuli sa mga ito. Nagpasya silang iwanan ang mga ito para sa iba na maaaring dumaan sa kanilang daan. Si Li Xinglan at Wang Yuhang ay tanging nakapanood kay Han Senador na kumain ng laman ng Sacred Blood Snowbird na may kasiyahan, na may kaunting sama ng loob. Hindi nila akalain na patas ito, at bilang resulta, nalumpa na hindi na muling gagawa ng sugal kay Han Senador. Malapit na silang makarating sa lugar na binanggit ni Li Xinglan. Sa puntong ito, naglakad sila sa mga yelo na may higit na pag-iingat at pag-iingat. Ang yelo ay medyo manipis, at ang asul na dagat ay malinaw na nakikita sa ilalim. Sigurado ka ba na ito ang lugar? Bakit wala pa tayong nakita ang higanting nagyayelong oso? Si Han Senador at ang kanyang grupo ay nag-aksaya ng kalahating araw sa paghahanap ngunit walang nakitang o narinig na anumang magpapatunay sa presensya ng super creature na oso. Sa pagdududa, kinailangan ni Wang Yuhang na tanungin si Li Xinglan tungkol sa kanyang intel. Sa sandaling siya ay magsasalita, may mga pagsabog mula sa ilalim ng yelo. Isang higanting puting nilalang ang lumalangoy, at ngayon ay bumabalik sa ibabaw na may 1 metrong haba ng isda sa kanyang bibig. Ang higanting nagyayelong oso ay 2 metro ang layo mula kay Wang Yuhang nang magtagpo ang kanilang mga mata. Kabanata 670. Nagtitigan ng lalaki at ang oso sa isa't isa sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, sumigaw si Wang Yuhang, pumarap, at nagsimulang tumakbo palayo. Ang higanting puting oso ay umakyat mula sa tubig, at hawak pa rin ang malaking isda sa kanyang bibig, hinabol ang tumatakbong lalaki. Ganap na hindi ito pinansin si Han Senador at si Li Xinglan. Talagang kayang gawin ng tiyuhin na iyon. Si Li Xinglan ay hindi makagalaw habang pinapanood ang eksena. Iyan ang mga salita lamang na naisip niya. Agad na inihanda ni Han Senador ang kanyang peacock crossbow at nilagyan ito ng 7 raven bolts. Nang walang pag-aalinlangan, siya ay nagmadali sa likuran ng nilalang. Patuloy na sumisigaw si Wang Yuhang habang tumatakbo, at sa gitna ng kanyang takot, nagawa niyang humingi ng tulong, ano bang ginagawa ninyo? Tulungan niyo ako, kung hindi, ako ang susunod na ice lolly ng oso.
Ang 8 metrong taas na puting oso ay paminsang tumalon habang hinahabol si Wang Yuhang, sinusubukang sumugod sa kanya. Tuwing ito ay tumalon, nag-iiwan ito ng mga bakas na paw-shape na isang talampakan ang kapal sa yelo na naghihiwalay sa mga naruroon at sa nagyayelong tubig sa ibaba. Ang mga piraso at chip ng yelo ay tumatalsik sa halos 10 metro pagkatapos bumalik ang bawat paa sa nawasak na yelo. Ang mga chips ng yelo ay tumama kay Wang Yuhang ng ilang beses na nagdulot sa kanya ng panginginig. Ang kanyang mukha ay walang kulay at isang puting, nagyayelong webong ang nabuo sa kanyang balat. Mukhang kritikal ang kanyang sitwasyon, at makikita mong ang kanyang mga kasukasuan ay tumigas at bumagal habang siya ay nagpapatuloy. Habang si Wang Yuhang ay papalapit na sa pagkakabugbog ng galit na oso, hindi na makapaghintay si Han Senador. Bagaman hindi niya matarget ang mahinang bahagi ng oso, nag-fire siya ng bolt patungo rito upang tulungan si Wang Yuhang. Ang bolt ay lumipad ng 40 metro at tumama sa binti ng oso. Ang dulo ng bolt ay nakapasok sa loob na nagulat kay Han Senador. Inaasahan na niya na ang balahibo at balat ng oso ay talagang makapal, at sa kabila ng pag-fire ng bolt na tumama sa kahit saan, ang katotohanang nakapasok ito sa nilalang ay patunay ng bagong lakas ng crossbow. Ang ebolusyon nito ay isang nararapat na pamumuhunan, at tiyak na kaya nitong pumatay ng mga sobrang nilalang. Ngunit sa pangkalahatang sitwasyon, ang mga maliliit na feather ay walang silbi kapag hindi ito itinira sa mahinang bahagi ng isang sobrang nilalang. Ang nagyayelong oso ay umuungal, inalis ang bolt sa kanyang binti, at sinira ito. Namatay ng kaunti ang puso ni Han Senador habang pinapanood ang ginawang iyon ng oso. Nangangahulugan ito na mayroon na lamang siyang 6 na bolts na natira. Ang nagyayelong oso ay iniwan ang kanyang paghabol kay Wang Yuhang at inilipat ang kanyang atensyon kay Han Senador. Ang mga mata nito ay puno ng galit at wala nang ibang nais kundi ang brutal na patayin ang taong nagdulot sa kanya ng kaunting pinsala. Agad na tinawag ni Han Senador ang kanyang Flaming Rex Spike. Nang ang oso ay tumalon patungo sa kanya, pinakawalan niya ang Toxic Dragon Drill. Ang 2 metrong mahigpit na sandata ay umikot na parang isang tornado at tumusok sa dibdib ng oso. Roar! Ang balat ng kanyang harapang dibdib ay napunit ng gutom na Rex Spike. Kahit na hindi masyadong malalim ang sugat, may dugo na lumabas mula sa umiikot na talam. Ang mga apoy ay umabot sa balahibo, na nagliyab sa mga hangganan ng sugat na parang isang bilog ng apoy. Ang resulta na ito ay nagpasaya kay Han Senador. Naramdaman niyang tiwala siyang magpatuloy, ipinasok ang sandata ng mas malalim. Gayunpaman, ang mga paa ng nagyayelong oso ay tumama sa Flaming Rex Spike. Dong! Naramdaman ni Han Senador ang isang malaking puwersa ng lakas na tumama sa kanyang Rex Spike na nagpasigla rito. Ang puwersa ay bumuo hanggang sa lumambot ang mga kamay ni Han Senador, at ang Flaming Rex Spike ay nakuha mula sa kanyang mga kamay at lumipad sa isang magandang distansya. Sa kanyang pagbaba, bumangga ito sa yelo at nadula sa malabo na lalim ng dagat sa ibaba. Ang kamay ni Han Senador ay dumudugo, puno ng mga sugat. Masyado ang lakas ng brute power ng nagyayelong oso. Si Li Xinglan ay nag-fire ng ilang mga arrow patungo sa oso gamit ang sarili niyang pana. Ang layunin nito ay suppressive fire na magbibigay daan kay Han Senador na makabawi. Tinawag ni Han Senador ang Flaming Rex Spike pabalik ngunit nagpasya siyang huwag muling matarget ang oso ng direkta, ng harapan. Sa hawak na sandata, nakatuon siya sa pag-iwas sa paulit-ulit na pag-atake ng oso, naghihintay para sa perpektong pagkakataon. Pagkatapos ay inalog ng nagyayelong oso ang kanyang katawan upang maglabas ng maraming matutulis na piraso ng yelo. Ang apoy na nagninanga sa dibdib ng oso ay nawala dahil ang isang puting, nagyayelong ulap ay nagtakip sa paligid. Sa kabutihang palad, matapos i-unlock ni Han Senador ang kanyang gene lock gamit ang Jad Escan, nakabuo siya ng napakalaking resistensya sa mga elementong nagyelo, hindi siya nahadlangan sa anumang paraan sa galaw. Ang higanting nagyayelong oso ay, sa karaniwan, mas mabagal kaysa sa karamihan ng mga sobrang nilalang. Gayunpaman, kailangan pa ring gamitin ni Han Senador ang lahat ng mayroon siya upang makaiwas sa mga hampas ng paa ng oso. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon, at naniwala siyang na-underestimate niya kung gaano kalakas ang mga sobrang nilalang. Ang mga adultong sobrang nilalang ay may fitness level na humigit kumulang 300 sa karaniwan. Ang fitness level ni Han Senador ay 170. Sa lahat ng Hyper Geno Arts na natutunan niya, ang pinakamalakas na makuha niya ay katumbas ng fitness level na 200. Siya ay nananatiling mas mahina kaysa sa mga sobrang nilalang na nais niyang hulihin. Lalo na sa usaping lakas. Ang lakas ng nagyayelong oso ay mas malakas kaysa kay Han Senador, ngunit ang mababang bilis nito ay ang biyayang kailangan niya.
Ang bilis nito ay nagbigay kay Han Senador ng perpektong pagkakataon upang lumaban. Binuksan ni Li Xinglan ang kanyang Jinlock at nag-fire ng ilang arrow patungo sa nagyayelong oso. Isa sa mga sacred blood arrows na kanyang pinaputok ay tumama sa tainga ng oso na nagpagalit sa nilalang. Pagkatapos ay nagbago ang target nito, pinili ang paghabol kay Li Xinglan. Maganda ang galaw ni Li Xinglan. Maaaring kulang siya sa mobility at tiyak na agility na mayroon si Han Senador, ngunit ang bilis ni Li Xinglan ay napakabuti kapag naglalakad sa isang tuwid na linya. Ito ang sinubukan ni Li Xinglan na gawin. Sa kasamaang palad, hindi ganap na nakahabol ang nagyayelong oso, at nagawa nitong manatiling malapit sa kanyang paghabol. Sa wakas, nagsimula ng bumuti ang katawan ni Wang Yuhang. Agad niyang kinuha ang ilang yelo at itinapon ito sa oso upang muling makuha ang pansin nito. Pagkatapos ay iniwan ng nagyayelong oso ang kanyang panghuhuli kay Li Xinglan at nagpatuloy sa panghuhuli kay Wang Yuhang. Ang bolt ni Han Senador ay tumama sa leeg ng nagyayelong oso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lumingon at nagbago ng target. Nanatili itong nakatutok sa paghabol kay Wang Yuhang. Patuloy itong humahabol sa kanya, hindi pinapansin ang iba. Oh, Diyos ko, baka hindi na ako makaligtas. Sino man, pakiusap, tulungan niyo akong iligtas mula sa isang nakakapangilabot na kamatayan. Si Wang Yuhang ay nadapa at nahulog. Sa isang segundo na natira, nagawa niyang umiwas sa susunod na pag-atake ng oso. Siya ay nasa panganib, at maaaring masaktan siya ng susunod na nakamamatay na atake anumang sandali. Ang kanyang katawan ay nagkakaroon din ng karagdagang mga layer ng nagyelo, habang ang kanyang buhok at kilay ay tila pininturahan ng puti. Ang kamatayan ay hindi malayo para kay Wang Yuhang. Tumakbo ka sa akin. Sigaw ni Han Senador kay Wang Yuhang. Hawak ni Han Senador ang pick-up crossbow na may daliri sa trigger. Itinaas ang braso, tinutok niya ang oso at nanatiling hindi kumikilos. Si Wang Yuhang ay bumangon at tumakbo patungo kay Han Senador, sumisigaw na ipapaputok na niya ang bolt. Ngunit hindi kumilos si Han Senador kahit isang pulgada habang hinihintay ang paglapit ni Wang Yuhang. Ang oso ay nagpatuloy na humahabol sa kanya, walang tigil, na ang kanyang bunganga ay nakabukas. Ang dila nito ay nakabukas sa kanyang bibig, at paminsan-minsan ay sinubukan nitong dilaan si Wang Yuhang. Sa kabutihang palad, si Wang Yuhang ay isang makapangyarihang tao. Kahit na siya ay nagdaranas ng frostbite, nagawa pa rin niyang bumangon sa lugar kung saan siya pinagsabihan at mahijitin ang oso. Si Li Xinglan ay patuloy na nag-fire ng mga arrow mula sa isang distansya, sinisikap ang kanyang makakaya upang mabawasan ang presyon at mapagan ang paghabol ng oso kay Wang Yuhang. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Siya ay may kakaibang lakas, habang ang bawat arrow ay pinaputok na may perpektong layunin. Maaaring hindi ito nagdulot ng anumang pinsala, ngunit nagawa niyang tamaan ang mga mata ng oso ng ilang beses, upang bigyan si Wang Yuhang ng maraming oras hanggat maaari. Sa wakas, nakarating si Wang Yuhang sa posisyon ni Han Senador nang siya ay yumuko at dumapa sa yelo upang iwasan ang huling atake. Nakatayo si Han Senador sa harap ng nagyayelong oso na ngayon ay 1 metro lamang ang layo. Pinindot niya ang trigger at pinaputok ang nilalang ng mabilis na bilis. Lahat ng mga bolts ay pinaputok ng sunod-sunod, bawat isa ay itinakdang lumipad upang pigilin ang galit na oso.